Si Shido ay talunang di man lang makatingin sa mga babae hanggang sa mapilitan siyang makisalamuha sa mga ito para iligtas ang mundo. 30 taon na ang nakalipas, biglang umatake ang mga mamaw na babae sa mundo at nagdulot ng malaking sakunang nag-isekay sa milyon-milyong mga tao. Paglaon, ang mga Magic Girls ay huminto saglit at nagbigay ng kapayapaan sa mundo hanggang kamakailan nang muling sinalakay ang mundo at niligtas nila ito. Dito naman napilitang matuto si Shido ng Riz para makuha ang puso nila. Isang umaga habang kumakain, kasama ang kapatid, tinanong niya kung anong gusto nitong tanghalian, kaya sumagot itong gusto niyang pumunta sa isang restaurang malapit sa paaralan. Pagdating sa nasabing restaurant, sinabi ng kapatid niyang magkita sila doon pagkatapos ng klase, kahit ano pang mangyari, at kahit pa magkaroon ng isang spacequake sa lugar. Samantala, may 3 babaeng nakakita sa kanila sa malayo at nagtaka kung lumaki ba ang magkapatid sa partikular na kultura dahil kakaiba sila. Pagkaalis ni Kotori, hinila siya ng uslak na si Tonomachi, at kalaunan sa klase, habang nag-uusap sila, ay biglang may babaeng sumingit at tinawag si Shido, kaya napaisip siya kung sino ba ito. Pag-upo sa tabi niya ay tinanong ni Shido ang kaibigan kung sino yon, kaya nagulat si Tonomaching di niya kilala ang henyong si Tobichi. Tinitigan siya ni Tobichi sa buong klase, na medyo hindi komportable para kay Shido, habang iniisip kung ano ba talagang pakay nito sa kanya. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang kampana at lumapit si Tonomachi kay Shido para sabihing sabay silang umuwi, ngunit sumagot itong may ibang plano. Habang iniisip ni Tonomaching dahil sa babae yon, sinabi ni Shidong kapatid ang kasama niya, kaya sinabi ni Tonomaching hindi na yon nakakagulat dahil sa pangit niyang mukha. Biglang tumunog ang alarmang nagbabala sa buong lungsod sa paparating na spacequake, kaya nagtakbuhan ang lahat sa shelter, habang nililikas ng tech ng lungsod ang iba. Nagtaka si Shido kung nasan ang kanyang kapatid at umaasa siyang hindi ito uslak para maghintay sa restaurant. Tinawagan niya ito ngunit hindi makontak at nang tingnan niya ang GPS para mahanap ito, napagtanto niyang talagang uslak nga ito. Nagmadali siyang tumakbo patungo sa restaurant ngunit habang nasa daan ay biglang naganap ang isang spacequake at itinapon siya nito. Nakita niya ang isang magandang babaeng nakasuot ng damit na pang-anime na nakatayo sa gitna ng lindol at nagtaka siya kung anong ginagawa nito doon. Kinuha ng babae ang sandata at nagdulot ng malaking lindol sa likod na kinatakot niya, at pinutok nito ang sandata kay Shido at nagbantang iisekay siya sa pag-aakalang tatapusin siya nito. Agad sinabi ni Shidong hindi niya plano yon dahil di nga niya kayang kumanti ng langaw, nang may dumating na mga babaeng umatake gamit ang mga missile pero sinalad ito ng babae gamit ang kanyang force barrier. Agad silang sinugod ng babae at nagpakawala ng kapangyarihang ikinagulat ni Shido. Matapos ang palitan, napagtanto ni Shidong si Tobichi ang nakikipaglaban at nagtaka siya sa nangyayari. Nagpatuloy ang laban ng dalawa at nang magsalpukan ang kanilang mga sandata, naglabas ito ng malaking enerhiya sa kapaligirang ikinagising ni Shido. Nagising siya sa isang pasilidad at nakita ang miserableng babaeng si Rining sinusuri siya. Pinakilala nito ang sarili bilang analysis officer at tinanong rito kung nasan siya, na sinagot ni Rining yun ay sick bay sa Frax dahil dinala siya roong walang malay ngunit lalo lang siyang nalito doon. Agad niyang tinanong ang kapatid at sinabi ni Rining wag siyang mag-alala rito. Dinala siya nito para kitain ang makakasagot sa kanyang mga tanong at laking gulat niya nang malaman na ang taong yon ay ang kanyang kapatid na babae. Tinanggap siya nito sa command center na Ratatosker at nagsimulang umaktong boss kaya napaisip siya kung yun ba talaga ang kapatid niya. Pinaliwanag nitong ang babaeng kakaiba ang suot ay isang espiritu mula sa ibang mundo't karaniwang pinapasabog ang lugar tuwing nagpapakita sila sa mundo, na siyang kilala bilang mga spacequake na kinagulat niya. Dinagdag pa niyang ang grupo ng mga mandirigmang umatake ay ang AST, ang anti-spirit team sa Japan na responsable sa pamamahala ng sitwasyon at karaniwang tumatapos ng mga espiritu, kaya napagtanto ni Shidong yun ang rason kung bakit inakala ng babaeng plano niya ring tapusin ito. Sinabi naman ng kapatid niyang may ibang paraan para asikasuhin ang sitwasyon na naiba sa AST at dito siya kakailanganin, kaya nagulat ulit siya. Sinabi nitong magsisimula na siyang magsanay kinabukasan at nagtaka siya sa kung ano ba ang pinapasok niya. Tinanong siya ng kapatid kung bakit nasa labas habang may emergency, kaya sinabi niyang hinahanap niya ito, ngunit tinawag siyang uslak ng kapatid dahil naniwala siya sa sinabi nito. Agad niyang sinabing ayon sa GPS ay nasa restaurant ito at binunyag ng kapatid na ang airship na Fraxinus ay 15,000 metro ang taas direkta mula restaurant, lalo niyang kinagulat. Kinabukasan, tinawag si Shido sa pribadong silid at pinakita sa kanya ang isang jamming software na kahawig ng Sims na tutulong sa kanyang magsanay para sa nalalapit na misyon. Dito kinuha ni Kotori ang joystick at pinakita ang ganap sa laro. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Tobichi upang tanungin ang nangyari, ngunit sinabi nitong kalimutan iyon.
Sinabi ni Tobiching misyon niyang iisekay ang lahat ng espiritu, kaya tinanong nito kung lahat ba ay masama at sumagot siyang nawala ang magulang 5 taon na ang nakalipas dahil sa espiritu. Paglaon, sinimulan ni Kotori Trini ang pagsasanay kay Shido at sinabing tuturuan nila ito kung paano mahuhulog ang mga espiritu sa kanya, kaya pinasubok muna nila ang kanyang mga linya sa mga tao upang malaman kung epektibo ba o walang kwenta. Pinaporma siya sa isa nitong guro na nanatiling dalisay sa loob ng 30 taon, ngunit puro walang silbing linya lang ang naiisip ng inuubo niyang utak. Gayunpaman, nagpasya si Rining tulungan ito at bigyan ng ilang linyang agad nagpatindi sa reaksyon ng guro kung saan mabilis naman siyang tumakbo palayo bago pa siya mapahamak. Ngunit nayari pa din siya ng aksidenteng mabangga si Tobiching na uwi sa pagkadapat doon na bunyag na ang plot armor niya ay puti. Sinabihan siya ni Kotoring pahinain ang tuhod nito, ngunit walang kwentang basura lang talaga ang naiisip ng uslap. Tinulungan siya ulit ni Rini kung saan inaya niya ito ng date kahit hindi naman siya seryoso. Inihayag din ni Tobichi ang nararamdaman at nagulat siya nang pumayag itong makipag-date, ngunit nang sasabihin niyang biro lang yon ay biglang tumunog ang alarmang nagbabala sa lahat sa padating na spacequake. Agad ring umalis si Tobichi para magpalit sa kanyang uniforme at naghanda upang pabagsakin ang espiritu. Lumitaw ang espiritu mula sa nakaraang araw at nanatili sa isang silid at ayaw lumabas, na nagpahirap sa AST na umatake, kaya sinabi ni Kotori kay Shidong siya lang ang makakaasikaso ng sitwasyon at makakapagligtas sa kanya. Sinabi rin nitong huwag mag-alala sa sasabihin dahil gagabayan naman siya ng mga eksperto sa Fraxinus. Pumasok siya sa loob ng gusali at pagdating sa silid, sinalubong siya ng isang laser attack na makakapag-isekay sana sa kanya kung hindi siya nakaiwas. Agad niyang sinabi ritong kumalmat tinanong nito kung sino siya kaya ang mga eksperto ay tumulong sa pagpili ng pinakamahusay na sagot, ngunit nagalit ang espiritu at halos burahin siya kaagad. Lumapit siya at naghanda ng ipadala ito sa Nirvana gamit ang makapangyarihang magic ball mula sa kamay. Tinanong nito kung bakit gusto siyang tapusin, ngunit sinabi ni Shidong estudyante siya at di intensyong saktan ito. Napagtanto niyang ito ang uslap na nakita noong nakaraan, kaya tinigil niya ang pagtutok ng atake rito at tinanong kung anong gusto niya. Sinabi ni Shidong na roon upang makipag-usap at kahit baliwalain ay hindi ito kamumuhian. Nang marinig ang mga salita, agad siyang nahiya at sinabing ito ang unang taong gumawa ng pagtatangkang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya ang pangalan nito, na sinagot niyang wala, at hiniling ritong bigyan siya ng pangalang gusto niya. Sinabi niyang Toka, na ibig sabihin ay ika-10 dahil una tong nakita nung ika-10 at nagustuhan niya ito. Ang AST na naghihintay ay agad namang nagsimulang sumalakay rito, ngunit gumawa si Toka ng barrier na sumalag sa lahat ng bala, at sinabi kay Shidong umalis na upang hindi siya mabaril. Ngunit tumanggi ito at sinabing mananatili roon upang kausapin siya, kaya umupo si Toka habang aktibo pa rin ang barrier sa ibabaw na pinoprotektahan sila mula sa patuloy na pagsalakay. Habang nag-uusap, sinabi ni Kotoring kumilos na at habang sumasagot rito, nagtaka si Toka kung sino ang kausap kaya nagbanta siyang tatapusin ito kung may pinaplanong masama. Bigla niyang inaya si Toka sa date alinsunod sa utos ni Kotori, ngunit hindi alam ni Toka ang ibig sabihin ng date. Paglaon, nakita ni Tobichi si Shido at agad na umatake sa kanila dahil iniisip na nabihag ito ni Toka. Biglang pinagana ni Toka ang makapangyarihang armas na sandalphon at nilunsad ang isang ataking nagpabagsak sa buong lugar. Dinala naman si Tobiching sugatan, at kinabukasan, habang tinitingnan ni Shido ang mga guho ng gusali ay lumitaw si Toka sa likod at nagulat siya dahil walang alerto ng spacequake. Sinabi niyang naroon dahil inaya siya nito sa isang date, ngunit sinabi ni Shidong hindi maaaring isuot ang astral dress sa date at pinakita ang larawan ni Tobichi sa kanyang school uniform, kaya mahikal na binago ni Toka ang kanyang suot sa ganoon. Sa kanilang date, habang naglalakad ay nagsimulang kumain si Toka ng lahat ng pagkain sa kanyang daanan. Habang kumakain ng karne, nakakita siya ng may puting kremat na galak at sinabing gusto niya rin yon. Samantala, nagmamatsyag si Tobichi sa kanila at nagtaka kung bakit walang spacequake nang lumitaw si Toka ngayon. Tinanong ni Shido kung saan siya pumunta matapos mawala nung nakaraang araw at sinabing tuwing nawawala ay pumupunta siya sa isang napakadilim na mundo upang matulog. Tinanong niya kung pumupunta siya sa mundo nila kapag siya ay nagigising, ngunit sumagot si Tokang tinuturing niya itong pilit na paggising dahil naakit siya sa mundo ng tao sa hindi regular na mga agwat at wala siyang magawa tungkol doon. Napagtanto ni Shidong ang mga spacequake ay di gawa ng mga espiritu at ito ay mga di sadyang aksidente lang. Tinanong niya kung ba't di ito nangyari ngayong lumitaw siya, ngunit tumanggi si Tokang sumagot at humiling lang ng isa pang karne, ngunit wala ng pera si Shido. Paglaon, nakarating sila sa isang restaurant at habang pinipigilan siya ni Shido dahil wala ng pera, nagpumilit si Tokang tingnan kung ano ang meron doon. Ngunit nailigtas siya ni Tonomachi nang bigla itong dumating at nagbigay sa kanya ng pera.
Pagpasok sa restaurant, nagulat si Shidong makita si Rini at tinanong kung bakit naroon at sumagot itong dahil natuklasan ang pagdating ni Toka. Habang nakaupo, nalingat siya kay Tokang tiningnan ang menu nang biglang lumitaw si Kotoring ikinagulat rin niya't minungkahi kay Toka ang pag-order ng espesyal na overkill course. Agad nagsimulang kumain si Tokang parang gluton at nang tinanong ni Shido si Kotori sa pakay, sinabi niyang pinatataas lang niya ang tsansang mahulog si Toka sa kanya dahil ang mukha niya ay kaya lang mahalin ng isang ina. Nang umalis si Kotori, pinapunta niya si Shido sa timog ng istasyon pag natapos na sila roon. Sumunod si Shido sa sinabi nito at sa kanilang paglalakbay, ang buong residential area ay nag-transform sa isang park upang maging mas masaya ang date kung saan unang beses magkakakulay ang kanyang miserableng buhay. Sa pagpapatuloy ng date ay sinubo ni Toka ang bawat karneng makita at patuloy pa rin sa pagmamasid si Tobiching nagpalit sa mecha niya at naghandang atakihin si Toka. Nang gabing yon, natuwa si Toka sa naging date at sinabi kay Shido kung gaano nakaganda ang pananaw sa mga tao na di gaya dating iniisip niyang lahat ng tao ay gusto siyang tapusin. Sinabi niya ring nauunawaan na ngayon kung bakit tinutugis siya ng mecha team dahil sumisira siya ng magagandang bagay tuwing dumarating siya sa mundo nila. Nakaramdam siya ng pagkamuhi nila at sinabing baka di siya dapat naroroon ngunit kinumbinsi siya ni Shidong wala ring spacequake nang dumating siya ngayon. Ngunit sumagot siyang tsamba lang yon at walang nakakaalam sa maaaring mangyari sa sunod niyang pagdating. Dito sinabi ni Shidong manatili na siya at nangakong ituturo sa kanya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mundo nila. Binanggit nito kang hindi tatanggapin ng iba ang gaya niyang mamuhay kasama nila, ngunit sinabi ni Shidong tatanggapin niya ito kahit gaano pa siya kamuhian, kaya nagulat itong pinahawak pa ang kamay sa kanya. Nang aabutin na niya ito, biglang nagpaputok ng baril si Tobiching nakatutok kay Toka, ngunit nagmintis siya sa target at sa halip ay si Shido ang tinamaang agad tumapos sa kanya. Natakot si Tobiching na tamaan niya si Shido at nang makita ito, agad sinamon ni Toka ang kanyang astral sword pati sandalphon at naglunsad ng isang matinding atake kay Tobichi. Tumulog ang alarma para sa spacequake at nag-alala ang mga nasa Fraxinus para sa mga tao sa lungsod na hindi pa nalikas. Ngunit ang iniisip ni Kotori ay si Tokat nang tanungin siya ng mga tauhan tungkol kay Shido ay sinabi niyang ituloy ang trabaho dahil di bastang babagsak si Shido. Biglang lumiwanag ang sugat ni Shido kung saan agad siyang bumalik sa pagkabuhay kaya naman nagulat ang lahat at dun na inutos ni Kotoring kunin ito agad. Samantala, si Toka ay nag-init ng sobra habang naglulunsad ng bugso ng enerhiya para tapusin si Tobiching nakaramdam din ng sama ng loob dahil di siya naiba sa espiritong inisekay ang kanyang magulang 5 taon na ang lumipas. Naghanda si Tokang ibigay ang panapos at umamin si Tobichi sa mga kasalanan at nagdasal, ngunit biglang nahulog si Shido mula sa langit kaya nang makita ito ay agad siyang sinalo ni Toka at niyakap ito. Ang armas naman niya ay nawala sa kontrol dahil sa sobrang galit sa nangyari. Habang iniisip ang dapat gawin upang hindi mawasak ang lungsod, sinabi ni Kotori kay Shidong halikan siya, na agad nitong ginawa kung saan natanggal ang kanyang plot armor habang bumabalik sa lupa. Tinanong siya ni Toka kung muli silang magkakaroon ng date at pumayag siya kahit pa talagang namumulubi na ito. Paglipas ng ilang araw, habang bumabalik si Shido mula sa paaralan at sinusubukang umiwas sa ulan, nagtaka siya kung bakit mali ang kamakailang ulat ng panahon dahil sinabi roong hindi ulan. Nakita niya ang babaeng si Yoshino na nadapa habang naglalaro sa ulan at nang subukan niyang tulungan ito, agad umiwas si Yoshino at hiniling sa kanyang huwag siyang saktan na kinagulat niya. Kinabukasan ay muli na naman siyang nagtaka kung bakit umuulan ulit kahit sinabi naman sa ulat ang kabaligtaran bago huminto sa lugar kung saan niya nakita si Yoshino at matapos tong isipin pati ang maliit niyang puppet ay tumakbo na siya pauwi. Pagdating sa bahay, tinanggal niya ang plot armor at agad pumunta sa banyo kung saan nakita niya ang buong tanawin ng plot ni Toka. Pumunta siya kay Kotori upang itanong kung ano ang ginagawa ni Toka sa kanilang bahay, kaya sinabi ni Kotoring nagpasya siyang manatili ito kasama nila. Dinagdag pa niyang matapos tong halikan ay naselyo ang espiritual niyang kapangyarihang lumikha ng invisible na link sa pagitan nila. Tinanong niya kung paano yon nagawa, ngunit sinabi ni Kotoring di rin alam dahil nakita lang ito sa pagsusuri sa Ratatosker. Binanggit ni Rining pag ang mental na estado ni Toka ay nagulo, may tsansang ang kapangyarihang naselyo sa loob niya ay bumalik rin dito. Isa pa, dahil mas komportable si Toka sa tabi niya ay mas mabuting manatili ito roon hanggang magkaroon ng espesyal na tahanan para sa mga espiritu. Dagdag pa ni Kotoring pagkakataon niya yun para matuto lalo sa mga babae kung saan nagtaka si Shido kung bakit kailangan pa nun kahit naselyo na ang kapangyarihan ni Toka. Ngunit sinabi ni Kotoring marami pang ibang espiritong nangangailangan sa kanya na ikinagulat niya. Pagkatapos, nagtakda si Kotori ng maraming trap para kay Shido sa ngalan ng pagsasanay, ngunit si Toka ay nahiya sa lahat ng yon kaya binibira ito tuwing nagpapakita ng kauslakan niya.
Kinabukasan, habang pinagtatalunan ni Tobichi si Shido, gaya ng lagi, tumunog ang alarma ng spacequake, at habang ang lahat ay lumilikas para sa kaligtasan, agad naghanda si Tobichi para sa laban. Samantala, sinabi ni Rini kay Shidong dapat iwan si Toka dahil halos wala na tong silbi sa pagkaselyo ng kapangyarihan at di dapat siya isali sa mga laban sa pagitan ng mga espiritu at AST. Dito'y iniwan niya si Toka sa kanilang guro at agad pumunta sa Fraxinus upang suriin ang sitwasyon. Doon ay natuklasan niyang ang espiritu ay ang babaeng nakita niya noong nakaraan nung pauwi siya mula sa paaralan. Agad siyang nagdesisyon na ililigtas ito kaya naman hinanda nila ang uslak para sa misyon. Pagkatapos, pumasok siya sa gusali kung saan nagtatago si Yoshino mula sa mga atake ng EST. Nagpakita siya ngunit hindi kumibo dahil ang maliit na puppet ang nagsasalita para dito kaya nagtaka siya kung bakit pumapayag tong isang maliit na puppet ang gumagawa nun. Ngunit agad nagbabala ang Ratatoskr na ang timpla nito ay bumabagsak na at sinabihan siyang dapat pasayahin ito agad kaya nag-aya siya ng date ngunit ang mababaw na uslak ay iniisip na tinutukoy nito ang kalendaryo. Samantala, nalaman nito kang delikado sa labas habang nakikipag-usap sa mga uslak na di maitikom ang kanilang bibig kaya agad siyang lumabas para hanapin si Shido. Si Yoshino ay nasa mataas na estruktura at nag-acrobatics at habang kinukumbinsi siya ni Shidong bumaba ay nadulas ito't nahulog kung saan nagkahalik sila sa proseso. Si Tokang hindi kalayuan ay nagalit at tinanong si Shido kung yun ang dahilan kung bakit naroon at hindi siya nakapagsalita dahil nahuli sa akto. Samantala, pinaalam ni Kotori kay Shidong ang kapangyarihan ni Toka ay bumalik na at ito ay lalong nagagalit habang patuloy sa pagbubunganga. Ang puppet ay nagsimula ring mang-trash talk at sinabing siya ay sagabal at marahil ay pagod na si Shido sa kanya kaya kinita nito ang ibang babae. Nagalit si Toka at dinakma ang puppet sa lieg na intensyong isara ang bibig nito ng permanente. Lumapit si Yoshino kay Toka at sinubukang kunin ang puppet, ngunit di ito binigay at sinabi kay Shidong pumili sa pagitan nila ni Yoshino. Agad pinaalam ni Kotori kay Shidong ang mental na estado ni Yoshino ay bumabagsak kaya sinabi niya kay Tokang ibalik ang puppet ngunit naisip roong mas pinipili si Yoshino. Dito sinamon ni Yoshino si Zadkiel na isang halimaw na kumokontrol ng yelo at nagsimulang umatake ngunit naligtas ni Shido si Toka. Tumalon si Yoshino sa gusaling nakasakay kay Zadkiel at tumakbo kaya ang AST ay naglunsad ng atake ngunit siya ay nakatakas. Sa gusali, sinubukan ni Shidong hawakan si Toka ngunit tumanggi ito sa pag-isip na mas gusto si Yoshino. Nagpatuloy si Toka sa sama ng loob at ayaw makipag-usap kay Shido kaya nagpa siya si Rining bisitahin ito upang magbigay ng therapy at alamin kung anong problema. Samantala, sinuri nila Kotori ang nangyari sa pagitan ni Shido at Yoshino sa gusali at nagtaka sila kung bakit hindi naselyo ang kapangyarihan ni Yoshino kahit nagkahalikan din sila. Kasabay nito, naglalakad si Shido habang umuulan at nakita niyang hinahanap ni Yoshino ang puppet na nawala habang sinusubukan niyang tumakas mula sa AST kaya nagpa siya si Shidong maging mabait sa kanya dahil may gusto ring makuha dito. Habang nasa therapy session, sinabi ni Rini kay Tokang ang halik sa pagitan ni Shido at Yoshino ay isang pagkakamali at may malasakit si Shido sa kanya kaya nilagay nito ang sarili sa panganib para iligtas siya. Habang hinahanap ni Shido ang puppet kasama si Yoshino, biglang kumulo ang tiyan nito kaya nagpa siya siyang dalhin ito sa bahay upang bigyan ng pagkain at pagkatapos ay tinanong kung bakit hindi lumaban ng atakihin ng AST. Sumagot siyang hindi niya gusto ang masaktan pati ang nakakatakot na mga bagay tulad ng AST ngunit tuwing nasasaktan siya o kaya naman ay natatakot, nababaliw siya at nagiging masama sa lahat. Sinabi niyang yun ang rason kung ba't ang puppet ang bayani niya dahil lagi siyang pinapakalma nito pag malapit nang mawala sa kontrol. Nangako si Shidong tutulungan siyang hanapin ang puppet, ngunit dinagdag na hindi na kailangan ang puppet upang protektahan siya dahil si Shido na ang magiging bayani para dito. Agad siyang nahiya at humingi ng tawad para sa halik nung nakaraan, ngunit hindi alam ni Yoshino kung ano ang halik kaya nagpa siya siyang ipakita ito ulit. Ngunit habang siya ay papalapit ay biglang pumasok si Tokang planong humingi ng tawad sa naging asal, ngunit nakita sila sa ganong posisyon na muli niyang kinagalit kaya umuwi siya upang ibunton ang inis sa kanyang inosenteng unan. Nakatanggap naman si Shido ng impormasyon sa puppet ni Yoshinong nasa tahanan nito ni Tobichi, kaya agad siyang pumunta doon para kumpirmahin ito. Binati siya ni Tobichi at binigyan siya ng kakaibang tsaa, at agad na umalis papuntang banyo. Sa oras na yon, mabilis nagkalkal si Shidong parang magnanakaw hanggang sa matagpuan ang puppet at bumalik sa kanyang pwesto. Bumalik si Tobiching mukhang kahina-hinala at umupo sa tabi ni Shidong. Ang Magnum ay naistorbo sa pagtulog ngunit nagawa niyang tanungin ang poot nito sa mga espiritu.
Sinubukan niya tong kumbensihing di lahat ay masama gaya na lang ni Tokat Yoshino, ngunit hindi interesado si Tobichit. Sinabing isekai ang lahat ng espiritu dahil ito ang kumuha sa magulang 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Shidong ang kapangyarihan ni Toka ay selyado na at hindi na ito magdudulot ng sakuna, ngunit sinabi ni Tobiching walang nakakasiguro sa mangyayari. Ngunit sinabi niyang tanggapin sila at huwag iisekay dahil siya ay mabait na nilalang nang biglang tumunog ang telepono ni Tobiching senyales ng padating na spacequake at agad siyang tumayo upang umalis. Habang siya ay paalis, tinanong ni Shido kung hindi niya atakihin ang espiritong walang kapangyarihan at sumagot siyang kahit gustong gawin ay nakadepende ito sa utos ng superior. Samantala, nagsimulang atakihin ng AST si Yoshino habang siya ay tumatakas at matagumpay nilang napabagsak ito. Nang tatapusin na siya ay sinamon ni Yoshino si Zadkiel na nagsimulang umatake, habang patuloy na nagpapaputok ang AST sa kanya, at habang tumatakas si Yoshino, nakita siya nito kang agad pumunta sa lugar. Samantala, tinawag ni Shido si Yoshino upang pigilan siya, ngunit habang nilalabas ang puppet nito ay naglunsad si Tobichi ng atake kay Yoshinong nagdulot kay Zadkiel na magkarga ng enerhiyang pakakawalan ng hindi namamalayang naroroon si Shido. Nakita yun ni Tokat na isip na nasa panganib si Shido, kaya agad niyang sinamon ang sandalphon, ngunit nahirapan siya dahil ang kapangyarihan ay selyado. Naglunsad si Zadkiel ng malakas na atake, ngunit nagawa ni Tokang iligtas si Shido nang mapagana na ang sandalphon niyang sumalag sa atake. Pumunta si Toka kay Shido at humingi ng tawad sa kauslakan habang ang EST ay nagpapakawala ng atake kay Yoshino. Sinabi ni Shidong kailangan siya para iligtas si Yoshino, ngunit iniisip ni Tokang pinili ito. Gayunpaman, pinaliwanag ni Shidong si Yoshino ay espiritong tulad niya at nangako siyang ililigtas ito, kaya naalala ni Tokang ganon rin ang ginawa ni Shido para sa kanya. Agad niyang binaba ang sandalphon at sinabi kay Shidong gamitin yun upang marating si Yoshino. Samantala, hindi makapagpatuloy sa atake ang AST dahil sa malakas na barrier na ginawa ni Zadkiel kung saan sila ay tatamaan ng ilang milyong yelo kung lalapit pa sila. Agad lumikha si Tobichi ng force field at ginamit ito upang iangat ang gusalit planong atakihin si Yoshino gamit yon, ngunit biglang dumating si Toka at hiniwa ito. Nang makita siya, agad sinalakay ni Toka si Tobichi, ang iba pa ay nilipat ang target sa kanya. Sa paglipat ng atensyon ay pumasok si Shido sa force barrier na ginawa ni Zadkiel kahit sinabi ng kapatid na maaari siyang magyelo hanggang katapusan at matagumpay niyang narating ang loob kahit papagod na. Doon ay pinagaling ni Yoshino ang sugat niya at binigay nito ang puppet na kinatuwa niya. Sinabi niyang kailangan itong halikan upang iligtas siya at nahiya, at habang ang uslak ay di tumitigil sa pagdada ay pinatahimik ito ni Yoshino sa halik na agad tumunaw sa damit niya at ang langit ay bumalik sa normal. Pagkatapos, sinabi ni Kotori kay Shidong di na mananatili ron si Toka at pinakita ang bagong tayong tahanan para sa mga espiritu. Isang umaga, sinabi ni Toka at Yoshino kay Shidong nais nilang pumunta sa hot spring nang makita ito sa telebisyon, na pinaalam niya kay Kotoring walang nagawa kundi pumayag sa hiling dahil ayaw nilang mabaliw na naman ang mga espiritong yon. Samantala, sa kampo ng AST ay nagkasundo ang kapitan at mga tauhan ng mech team na pumunta rin sa spring upang magkaroon naman ng bihirang pahinga, ngunit tumutol si Tobichi at sinabing dapat silang magsanay imbis na magpasarap. Ngunit nakatanggap siya ng tawag kay Shidong hinihiling na kanya muna ang librong hiniram ng 2 pang araw dahil may mahalagang bagay siyang dapat asikasuhin. Biglang narinig ni Tobichi ang boses ni Toka sa background at nagalit siya at dinurog ang inosenteng lata sa kanyang kamay. Paglaon, nagtungo na si Shido, Rini, at ang iba pa sa hot spring, ngunit winasak ni Toka ang sasakyan dahil sa selos nang makita ang pakikitungo ni Shido kay Yoshino. Samantala, ang mech team ay sumakay din sa underground train patungo sa parehong hot spring, ngunit pinalabas nilang ito ay pagsusuri sa lugar upang hindi sila mapagalitan ng kanilang mga superior. Ngunit hindi nagtagal ay nasira din ang kanilang tren, kaya kinailangan nilang maglakad. Si Shido at ang mga kasama ay nagpatuloy rin sa paglalakad dahil sa pagkawasak ng baliw sa kanilang sasakyan. Si Toka ay nahiya sa abalang dinulot niya, ngunit si Shidong sinisikap na magmukhang cool kahit hindi naman ay sinabing hindi siya galit. Paglaon, natuklasan ng mga uslak sa Fraxinus na papalapit ang AST patungo sa mga espiritu, pero hindi alam na hindi digmaan ang pinunta ng AST, kaya nag-utos ang isang uslak na harangan ang pag-abante nila. Naglagay ang Fraxinus ng mga barikada sa paligid ng lugar upang magpabagal sa mech team na nauwi sa kanilang pagkalito sa kung anong meron. Ang Ratatosker team ay naglunsad ng iba't ibang mga pakulo, kaya napagtanto nilang may kalabang sinusubukang pigilan sila, kaya nagsimula silang kumontra pabalik at nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang paligid.
Samantala, habang naglalakad si Shido at ang mga babae ay biglang may sumabog na bomba sa ibabaw nilang nauwi sa kanilang pagbagsak sa lupa't nawala doon ang puppet ni Yoshino sa proseso. Agad umiyak si Yoshino kung saan ang paligid ay nagsimulang magyelo at bigla ring umulan, ngunit niyakap siya ni Shidong nangakong ibabalik ito sa kanya agad kaya tumigil na ang ulan. Sinimulan niyang hanapin ito habang patuloy pa ring nag-aaway ang AST at Ratatoskr at pagkatapos ng medyo matagal niyang pagtakbo sa gitna ng pagsabog ay nakita rin niya ang puppet. Ngunit habang pinapagpag ang alikabok rito ay may pagsabog na nangyari mula sa itaas, ngunit bago tumama ay lumikha si Toka ng barrier na pumrotekta sa kanilang dalawa. Pagkakita kay Toka sa astral dress, agad kinonsidera ng AST na umatake, ngunit bago makakilos si Tobichi ay nawala si Toka kasama si Shido na kinagulat nila. Paglaon, dinala ni Kotori si Shido at ang iba sa mumurahing hot spring na natuklasan ng kanyang uslak na assistant habang tumatanggap ng parusat ang AST team ay pumunta rin sa hot spring gaya ng kanilang plano. Dagdag pa rito, nagsimulang hanapin ni Tobichi si Shido dahil ito ang rason ng pagpunta niya ngunit hindi ito natagpuan. Pagkatapos, pinakilala si Takamiya sa AST team bilang babaeng minsang ng isekai ng isang espiritu, kaya nagulat ang lahat sa team at tumabi siya kay Tobichi habang pinapakita ng kapitan ang naging laban kay Yoshino. Tinanong ni Tobichi ang tungkol sa espiritong kanyang inisekay at sumagot itong ang espiritu ay naiba sa mga nakasanayan nilang harapin, kaya naman nalipat siya sa unit na yon. Habang nagsasalita, bigla niyang nakita si Shido sa screen at nakilala ito't nabigla si Tobichi. Matapos ang pulong, sinabi ni Tobichi kay Takamiyang hindi binanggit ni Shidong may isa pang kapatid kaya tinanong ni Takamiya kung kilala ito't sumagot si Tobiching sila'y magkasintahan at nagulat siya. Paglaon, ang bagong lipat na estudyanteng si Kurumi ay pinakilala sa kanila at inihayag nitong siya ay isang espiritu kaya nabigla silang lahat. Hiniling niyang may sumama sa kanya sa paligid ng paaralan pagkatapos ng klase dahil bago lang siya at may uslak na nagtaas ng kamay ngunit tinanggihan ito't lumapit kay Shido upang sabihin siya ang nais isama. Napagtanto naman ng AST na ang babae ay espiritu talaga at nagtaka sila kung bakit ito lumipat doon. Sinabi ni Takamiyang si Kurumi ay di ordinaryong espiritu dahil umisekay siya ng higit 10,000 tao gamit ang sariling kamay at bukod pa yon sa dinulot ng mga spacequake niya. Pagkatapos ng klase, nagkita si Shido at Kurumi habang si Toka at Tobichi ay nagmamasid dahil sa selos at nagtaka kung anong plano ng bagong babae sa crush nila. Habang sinusunod ni Shido ang gabay ng mga nasa Fraxinus, mali niyang natanong ang kulay ng plot armor nito't habang iniisip na magagalit ito, ang babaeng tila may ibang plano ay sinubukan siyang pagbigyan, ngunit mabilis tong pinahintot tinanong kung bakit niya tinawag ang sariling espiritu. Ngunit sinabi niya ritong huwag magpanggap kaya nagulat siya at tinanong rito kung paano siya nakilala pero tumanggi tong sumagot. Sa halip ay sinabi niyang may nararamdaman para dito mula nang malaman niya ang tungkol rito. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Shidong naguluhan, ngunit biglang nabisto ang dalawang uslak na babae mula sa kanilang pagtatago. Paglaon ng maghiwalay sila, bumulong si Kurumi sa tenga ni Shidong susubukan niyang sakyan ito sa susunod kapag dalawa na lang sila. Sa kanyang pag-alis, nagpasalamat lang si Shidong dumating si Toka at Tobichi dahil kung hindi ay walang may alam kung anong gagawin nito sa alaga niya. Sa daan, nakasalubong ni Kurumi ang ilang bully na gusto siyang pagtripan, kaya pumayag siya pero nilinlang sila sa isang sulok kung saan literal niyang kinain ang mga ito. Dumating si Takamiya at naghandang makipaglaban rito't makalipas ang ilang segundo, tinagpo niya si Shido habang pauwi kasama ang dalawang babae at nagagalak siyang niyakap at tinawag na kapatid ngunit nagtaka siya kung sino ang uslak. Sinundan siya nito pauwi na nasasabik dahil buhay ang kapatid ngunit nagselo si Kotori at nakipag-away sa kanya kung sino ang totoo at sino ang peke. Paglaon, tinanong ni Shido kung saan siya galing at sumagot itong siya ay nagtrabaho ngunit tumangging sabihin kung saan at nagmadaling umalis kaya napaisip sila sa tinatago niya. Kinabukasan, habang kinukuha ng guro ang attendance ng lahat ay napansin nilang wala si Kurumi sa klase at nagtaka sila kung bakit ang bagong estudyante ay hindi na pumapasok sa ikalawang araw pa lang. Sinabi ni Tobiching hindi na siya babalik ngunit bigla itong nagpakita kaya nagulat siya. Sa klase, nakatanggap si Shido ng mensahe mula kay Kotoring pinapapunta siya sa physics lab sa tanghalian. Paglaon ay tinagpo niya si Kotori at rining pinakita ang footage ng nangyari kay Kurumi noong nakaraang araw. Inatake siya ni Takamiya pati ng AST at brutal na inisekay, ngunit lumitaw siya sa paaralan ngayon kaya sobrang nalito sila sa kung ano talaga siya. Samantala, nakita ni Tobichi si Kurumi sa isang silid at tinanong kung bakit buhay pa kahit inisekay na ito nung nakaraang araw.
Dito'y agad siyang dinakma ni Kurumi gamit ang mga kamay na biglang lumabas mula sa lapag at sinabi kay Tobiching nag-aksaya lang sila ng oras, kaya nagtanong si Tobichi sa layunin niya kung saan inihayag ni Kuruming naroon siya dahil gusto niya si Shido at lahat ng kapangyarihan nito. Pagkatapos ng klase, lumapit si Shido kay Kurumi at inaya siya sa date dahil inutusan ito ni Kotoring gawin yon upang makakuha ng higit pang impormasyon kung saan masaya itong pumayag. Lumitaw naman si Tobichi tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila ng Diablo, ngunit mabilis siyang umiwas at umalis. Samantala, iniisip ni Tobichi ang mga ginawa't sinabi ni Kurumit nag-aalala siya para kay Shido. Pagbalik sa bahay, sumayaw si Toka sa harap ni Shido hanggang makuha nito ang tiket sa pagitan ng mga plat at natuklasang naghanda ito ng date nila para sa susunod na araw. Habang nagtataka pa rin ay tinawagan siya ni Tobichi para makipagkita sa susunod na araw kaya nabigla siya. Kinabukasan, kailangan niyang makipagkita sa tatlo nang hindi nila nalalaman na nakikipagkita siya sa iba't nangako ang Ratatosker na tutulungan siya sa mga kahilingan ng tatlong babae ng walang palya. Nagsimula siya kay Toka at pagkatapos ng ilang oras sa aquarium ay nagpanggap siyang biglang sumakit ang tiyan at sinabing pupunta muna saglit sa banyo. Ngunit agad siyang pumunta kay Kuruming dinala siya sa tindahan upang bumili ng mapusok na mga damit. Habang naroon, nakita siya ng ilang kaklase, at habang sinusubukan nilang lapitan ito upang akusahan ng pangangaliwa, ay agad siyang nagpanggap na sumakit uli ang tiyan at tumakbo upang kitain si Tobichi sa ibang lugar. Umupo sila sa restoran upang kumain at tinanong si Tobichi kung bakit gustong makipagkita. Sinabi niyang ayaw itong mapag-isa at dinagdag na kailangan itong umuwi kasama siya pagkatapos ng date kung saan siya ay mananatili muna doon ng ilang sandali. Nang magsimula na silang kumain, bigla niyang nakita si Tokang tumatakbo kaya nabilaukan siya at agad nagpaalam at pumunta upang makipagkita rito. Patuloy siyang umikot sa pagitan ng tatlong mga babae kahit pa sobrang pagod na siya sa pagtakbo. Kasabay nito, sinubukan niyang umiwas sa mga kaklaseng nakakita sa kanya, ngunit dahil kay Yoshino ay na-distract sila. Paglaon, umupo si Kuruming mag-isa at napansin ang ilang uslak na sinusubukan ang kanilang baril sa pusa kaya nagpunta siya upang gawin tong mas interesante. Samantala, nawala siya sa radar ng Ratatosker nang biglang maputol ang surveillance system at nagtaka sila. Nagkasalubong naman si Tobichi at Toka at nagulat sila sa pagkikitang yon. Agad nilang napagtantong si Shido ay isang Casanova at si Tobiching iniisip na maaaring may pangatlong babaeng dahilan kung bakit nawawala ito ay agad na tumakbo upang hanapin siya. Pagbalik ni Shido kung saan iniwan si Kurumi ay di ito natagpuan at nagtaka kung nasan ito at pinaalam ni Kotoring di rin nila alam. Bigla silang nakatanggap ng alerto ng isang malaking bugso ng espiritu mula sa kakahuyan kaya agad pumasok si Shido sa kabubatan upang hanapin siya. Ngunit natakot siya nang makita ang buong lugar na punong-puno ng dugo at isang paa ng lalaki ang naiwan sa lupa. Nakita niya si Kuruming brutal na binaril ang lalaki nang nakangiti pati ang tila isang orasan sa kanyang kaliwang mata. Agad siyang tumakas ngunit nahuli siya ni Kurumi gamit ang kadiring mga galamay at lumapit bago siya dakmain at dilaan ang bibig dahil plano na nitong mananghalian. Ngunit lumitaw si Takamiya upang iligtas siya at naglunsad ng atake gamit ang espesyal na armas na labis na puminsala kay Kurumi bago pa ito makagawa ng anumang galaw. Nabigla si Shido tinanong kung paano nananatiling kalmado matapos iisekay ang isang tao kaya sumagot siyang espiritu yon at ang pag-isekay nito ay kanyang trabaho. Pinaliwanag niyang si Kurumi ay espesyal na uri ng espiritong kahit gaano pa man nila ito puksain ay patuloy siyang babalik ng buhay. Dinagdag niyang kaya patuloy ring iniisekay ito ay dahil mahilig si Kuruming magpadala ng iba sa nirvana. Dinepensahan pa rin ito ni Shido, ngunit pinatahimik siya ni Takamiya gamit ang barrier at lumapit kay Kuruming handang ibigay ang panapos. Pumunta si Shido sa Fraxinus na masama ang loob dahil iniisip niyang lahat ng espiritu ay mabuti ngunit nagbago yon nang makilala si Kurumi. Sinabi niya kay Kotoring gusto ng sumuko, ngunit sinampal siya ni Kotori at sinabing tumigil sa pagiging duwag dahil hindi siya maaaring sumuko. Pagkatapos, habang pauwi mula sa paaralan, ay sinalubong siya ni Toka at hinila nito upang magsaya kasama siya. Kinagabihan ay sinabi ni Shidong kailangan niyang pigilan si Kuruming mangisekay ng mga tao, ngunit hindi niya alam kung paano ito kakausapin dahil naiiba talaga siya sa kanila ni Yoshino. Ngunit sinabi ni Tokang si Kurumi ay espiritu din kaya imposibleng naiiba siya sa kanila. Dinagdag niyang kung hindi dahil rito ay maaaring natulad siya kay Kurumi at ang tanging pagkakaiba nila ni Kurumi ay may isang tao na nagbigay ng malasakit sa kanya. Nagkakumpiyansa si Shido at kinabukasan ay kinita niya si Kurumi upang sabihing ililigtas ito at pipigilan siyang mangisekay ng iba. Iniisip niyang maantig ito sa pagmamalasakit na yon, ngunit pumunta ito sa rooftop at nagdulot ng higit pang kaguluhan para alamin kung seryoso ito sa sinabi.
Pinapula niya ang paligid gamit ang dugong nakaapekto rin sa gusali ng paaralan, at lahat ng estudyante ay bumagsak agad sa lapag. Hinarap naman ni Takamiya si Kotori sa paglagay kay Shido sa panganib ng ipadala ito sa mga espiritong mag-isa. Sinabi niya ritong siya na ang mag-aalaga dito mula ngayon, ngunit tumawa si Kotori, at sinabing hindi niya ipagkakatiwala si Shido sa basurang kumpanya tulad ng Deus Ex Machina Industries, kaya nagtaka si Takamiya kung bakit alam ang tungkol doon. Sinabi ni Kotoring alam niyang nagtatrabaho ito sa kanila't inilipat sa IST, at lalo siyang nagulat. Ngunit sinabi ni Takamiyang may utang na loob siya sa kumpanya at di yon mababayarang kinabigla ni Kotoring binunyag na sinuri nila ang kanyang laway. Natuklasan nilang hinaluan ng kumpanya ang katawan nito ng sobrang daming magic kung saan nabawasan ang buhay niya ng 10 taon na di alam ni Takamiya. Pareho silang nakatanggap ng tawag sa kasalukuyang sitwasyon ng paaralan kaya agad silang umalis. Nakita ni Shidong si Toka ay namimilipit rin at nagtaka kung ba't siya lang ang hindi apektado at sinabi ni Rining dahil yun sa kapangyarihan ni Toka at Yoshinong nakaselyo sa kanya. Tinawag siya ni Kurumi mula sa rooftop at sinabing bilisan kung mayroon siyang pakay rito kaya agad siyang umalis. Nilabas ni Tobichi ang mechsuit at pumunta rin sa rooftop, ngunit hinarang siya ng isa sa mga clone ni Kurumi. Napagtanto ni Tokang mapanganib kay Shidong mapag-isa at naalis ang selyo ng kapangyarihan, ngunit bigla siyang inatake ng isa pang Kurumi. Sa rooftop, tinanong ni Shido si Kurumi sa ginagawa niya at sumagot itong yun ang time-consuming castle, na isang barrier na sumisipsip ng oras mula sa mga naglalakad sa anino niya. Nabigla si Shido at pinaliwanag pa ni Kuruming ang orasan sa kaliwang mata ay kumakatawan sa kanyang buhay at tuwing gumagamit siya ng magic ay marami itong kinakain kaya nagkakarga siya minsan gamit ang pamamaraang yon. Sinabi niyang si Shido ang rason kaya dumating dahil nais niyang kainin ang karne nito sa tradisyonal na paraan. Nang marinig ito, sinabi ni Shidong wag idamay ang iba kung siya lang naman ang pakay, ngunit sinabi nitong kailangan niyang bawiin ang basurang sinabi tungkol sa pagligtas sa kanya bago pa siya makapagpatuloy. Dito'y nakiusap siyang alisin na ang barrier, ngunit hindi niya ito susukuan, na lalong kinainis ni Kurumi. Agad siyang naglunsad ng isang spacequake, na agad nag-trigger ng alarma para dito kaya nabahala ang mga uslak sa Fraxinus. Sinabi ni Rini kay Shidong ang mental na estado ni Kurumi ay nagbabagong parang natatakot ito sa kanya, kaya agad siyang umakyat sa railing at nagbantang magpapakamatay kung talagang nais nitong kainin siya. Sinabi niyang tumigil sa kabalbalan, ngunit biglang tumalon si Shido sa gusali kaya nagulat siya at agad ring lumundag at inligtas ito bago siya humalik sa lupa. Sinabi niya ritong ngunguyain ang sariling dila kung hindi niya tatanggalin ang kapulahan sa paligid kaya agad niya itong inalis sa pitik ng daliri. Nagsimula si Shido sa mga pangaral niyang bumago sa isip ni Kurumi at sinubukan niyang tanggapin ang kamay nito para maligtas, ngunit isang clone ni Kurumi ang sumaksak sa kanyang agad umisekay rito. Sunod ay hinuli ni Kurumi si Shido gamit ang galamay at sinubukang hawakan ng biglang putulin ni Takamiya ang braso niya. Ngunit agad niyang sinamon ang kakaibang relo at baril na ginamit niya upang ibalik ang oras pati na ang braso. Inatake niya si Takamiya at pinatalsik ito at biglang lumitaw sa likod upang barilin siyang muli. Dumating si Toka at Tobichi sa rooftop, ngunit bago makagawa ng anumang hakbang ay sinamon ni Kurumi ang mga remnant. Sinabi niya kay Takamiyang yun ang rason, kaya di siya mawawala dahil may iba pa siyang bersyon ng sarili mula sa iba't ibang panahon. Inipit niya sila at sinimulan ang isa pang spacequake, ngunit lumitaw si Kotori at kinansela yon gamit ang makapangyarihang puwersang bumulat sa lahat nang makita siya sa astral dress bago isamon ang sandata niya at naghanda sa laban. Nagsimula ang matinding laban at matapos ang ilang palitan, biglang tinigil ni Kurumi ang oras at inutos sa mga clone na atakihin siya bago lumapit rito at ilagay ang huling bala sa kanyang ulong nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ininsulto siya ni Kurumi sa pag-isip na nanalo na, ngunit agad gumaling ang sugat nito at tumayo kaya nabigla ang uslak. Agad sinamon ni Kurumi ang mga clone, ngunit pinasabog sila ni Kotori nang magtipon sa paligid niya. Binaril ni Kurumi ang sarili para sa higit pang kapangyarihang agad nagpahina kay Kotoring naghahanda ng atake. Nang insulto na naman ito at naghandang bumaril, ngunit biglang sinamon ni Kotori ang malakas na sandata at pinasabog ang mga clone na pinoprotektahan ito pati na ang kanyang orasan. Napaluhod si Kurumi sa sobrang pagod at naghanda na si Kotori ng isa pa. Nang makita ito, natakot si Shidong baka mamatay siya at sinubukang balaan si Kotori, ngunit nang hindi ito makinig, mabilis siyang tumakbo at humarang. Pinutok ni Kotori ang kanyon at agad niyang napagtantong naroon si Shido. Paglaon, nagising si Shido mula sa panaginip kung saan silang dalawa ni Kotori ay nasa gitna ng kaguluhan. Nang makita si Rini, nagsimula siyang magtanong at sinubukang alamin ang tungkol sa lahat ng biglang ingudmod ni Rini ang ulo niya sa una nito bago sabihin sa kanyang lahat ay ayos lang kahit pa nakataka si Kurumi.
Dinala siya ni Rini kay Kotori at doon niya tinanong kung espiritu din ito kaya sumagot itong siya ay tao kahit pa sinasabi sa datos na isa siyang espiritu na kinalito niya. Dinagdag pa nitong siya ay pinanganak na tao, ngunit sa nakalipas na 5 taon ay naging espiritu, pero ang mas tama ay tao na may kapangyarihan ng espiritu. Agad na alala ni Shido ang panaginip tungkol sa mga nangyari sa nakaraan at sinabi ito sa kanyang nagulat dahil sa kung gaano ito katotoo. Tinanong niya kung paano naging espiritu, ngunit sinabi nitong halos di na maalala, kaya tinanong ni Shido kung paano nalimutan ang bagay na napakahalaga at sinabi nitong maaaring may bumura ng mga alaala nila. Sunod niyang tinanong kung paano napanatili ang kapangyarihan mula noon at sumagot itong siya ang nagselyo noon na sobrang kinagulat niya. Walang may alam kung bakit pero may kakayahan siyang iselyo ang kapangyarihan ng espiritu kaya siya ang pinili ng Ratatoskr na makipag-ugnayan sa kanila. Muling tinanong ni Shido kung ba't may healing powers siya at sinabi nitong yun ang kapangyarihan niya. Tinawag niya si Shido at binigyan ng suntok at sinabing maaaring wala na ito kung hindi siya bumalik sa sarili. Tuwing bumabalik ang kanyang kapangyarihan, minsan ay nawawala siya sa sarili at may pagnanais na wasakin ang lahat pati ang mga tao. Tinanong niya kung ang kapangyarihan ay babalik at sinabi nitong hindi maliban kung masiselyo gaya kay Tokat Yoshino. Dahil nakuha ang 100% ng kapangyarihan, dapat siyang makipag-date at mahulog rito kaya nabigla siya pero biglang bumagsak si Kotori at doon dumating si Rini upang alagaan siya. Paglaon, sinabi ni Rining mapapanatili na lang ni Kotori ang enerhiya sa loob ng 2 araw at pagkatapos ay mawawala na sa sarili di na siya ang taong kilala nito kaya dapat na silang mag-date para maselyo ang kapangyarihan niya bago mangyari yon. Pagkatapos, binisita ni Shido si Takamiya sa ospital ngunit di siya pinayagan kaya tinagpo na lang si Toka. Nang siya ay paalis na, tinanong ni Toka ang espiritu ng apoy na lumitaw habang sila ay nakikipaglaban kay Kurumi. Sinabi niyang nawalan rin ng malay doon sa pagtangging sabihin rito at tinanong kung bakit siya nag-aalala kaya sumagot itong yun ang espiritong sumunog sa kanyang mga magulang 5 taon na ang nakakalipas. Mula noon ay hinahanap na ito kaya nagpasya siyang sumali sa IST at nagsimulang tumugis ng espiritu upang iganti ang magulang. Paglaon ay naghanda si Shido para sa date nila ni Kotori sa pag-aksaya ng oras kasama ng ibang babae. Kinagabihan, nakipagkita siya sa Vice Commander ng Ratatoskr dahil wala siyang ideya sa pagselyo ng kapangyarihan ni Kotori. Sinabi sa kanya ng lalaking may footage ng nangyari sa Great Fire Day 5 taon na ang nakalipas at tinanong rito kung gusto niyang makita dahil maaari itong makatulong kung paano niya magagawa yon. Habang tinitingnan ang footage, nakita niya ang kakaibang figura sa tabi nila ni Kotori at naisip nilang yun ang maaaring responsable sa mga kapangyarihan ni Kotori. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang nangyari, ngunit sobra siyang nalunod rito at bumagsak. Kinabukasan sa araw ng date ay nakipagkita siya kay Kotori at nagsimula na sila. Sinubukan niya ang lahat ng teknik sa Riz na natutunan sa internet, ngunit wala itong epekto at nagtaka siya kung anong gagawin dahil kung magpapatuloy siya sa ganon ay hindi niya maliligtas si Kotori. Paglaon, nagpaalam muna si Kotori at nang siya ay umalis, nakipag-usap rin si Shido sa Fraxinos tungkol sa iba pang linyang maaari niyang gamitin. Habang naglalakad ay nagulat siya kay Rining inaasikaso si Kotoring di maganda ang pakiramdam. Nagtago siya upang makinig sa pinag-uusapan nila at natuklasang si Kotori ay gumagamit ng gamot upang mapanatili ang sarili mula nang bumalik ang kapangyarihan, ngunit ayaw niyang malaman ito ni Shido at tratuhin siya ng may awa. Bumalik siya sa tabing dagat at nang dumating si Kotori ay tinapon niya ang nakatakip na earpiece na ginagamit upang makipag-ugnayan sa Fraxinos dahil mga uslak rin naman sila. Dito niya nilabas ang kanyang godtier Riz at minungkahing magpunta sila sa amusement park. Samantala, tinagpo ni Tobichi ang superior na nagpakita ng bagong kagamitang nakuha. Tinanong niya kung matatalo dito ang espiritu ng apoy na si Ifrit at doon napaisip ang superior kung si Ifrit ang nasa footage 5 taon na ang nakalipas. Nagulat si Tobichi at hiniling na makita ang video at dito natuklasang ang espiritu ng apoy na kanya palang hinahanap ay si Kotori. Samantala, nagkaroon ng masayang oras si Shido at Kotori at paglaon ay umupo sila upang mag-usap ngunit siya ay sobrang mainit kaya umasa itong hahalikan siya. Isang ulat naman ang umabot sa superior ni Tobichi sa AST na nawawala ang bagong teknolohiya kasama ang ilang bala. Agad niyang naalalang tinanong ni Tobichi kung magagamit yon upang talunin si Ifrit kaya naisip niyang baka pumuslit siya upang gamitin ito. Tinanong ni Shido si Kotori sa nangyari 5 taon na ang nakalipas ngunit biglang may umatake ritong kinatakot niya at nang tingnan kung sino ito ay natuklasan niyang si Tobichi yon. Kinwestiyon niya kung anong pumasok sa isip nito at sumagot siyang inisekay na si Kotori. Ngunit biglang lumitaw si Kotori at tinawag siyang uslak dahil sa pag-aakalang madali siyang matatalo nito.
Nagsimulang umatake si Tobichi gamit ang malalaking kanyon at mabilis na nagpalit si Kotori sa astral dress at sinamon ang kanyang armas kung saan nagpalitan sila ng mga ataking nakaapekto sa paligid. Si Tokatyoshi nung nasa kabilang bahagi ng amusement park ay napansin ang kaguluhan at naisip nilang tiyak na may malakas na kalaban si Kotori Shido. Sinubukan nito kang tumulong ngunit kinumbinsi siya ng puppet ni Yoshinong wag dahil ang kapangyarihan niya ay kasalukuyang nakaselyo. Sumagot si Tokang kung ginagawa ni Shido ang lahat upang iligtas si Kotori ay gagawin din niya ang lahat upang protektahan ito't agad umalis sa astral suit kaya nang makita yon, nagpa siya si Yoshinong sumama rin dito upang protektahan siya. Habang nagpapatuloy ang laban sa pagsalag ni Kotori sa atake ni Tobichi gamit ang maraming barrier, ay bigla siyang nanghina at napagtantong nasagad na ang kapangyarihan. Mabilis ginamit ni Tobichi ang tsansang mahuli siya gamit ang kumikislap na lubid sa kanyon bago maglunsad ng isa pang brutal na atake, ngunit naprotektahan ni Kotori ang sarili. Sumugod siya papunta kay Tobichi at sinimulang hampasin ang kagamitan hanggang masira ito. Sa puntong yon, si Kotori ay tila nabaliw na at hindi nagdadalawang isip na tapusin ito kahit pa si Shido ay sumisigaw sa kanyang itigil na yon. Sinamon niya ang armas at buburahin na ito ng tuluyan ng ibunyag ni Tobiching ganun nito, tinapos ang kanyang mga magulang 5 taon na ang nakalipas at nagulat siya. Napaluhod si Kotori at muling pinalakas ni Tobichi ang kanyang armas bago magsimula ng atake sa kanya na nagawa ni Kotoring salagin gamit ang barrier. Pumagit na si Shido sa kanila at sinabi kay Tobichi na itigil ang atake, ngunit hindi siya nakinig at sinabing nabuhay siya para sa layunin yon sa nakaraang 5 taon. Binanggit niyang ang pakailang nito ay ang espiritu ng apoy at di ang kanyang kapatid, ngunit nalito si Tobichi sa mga sinabi niya at sumagot na si Kotori ang espiritu ng apoy. Naghanda si Tobiching maglunsad ng isa pa, ngunit dumating si Tokatyoshi at kinuha ang pansin niya at mabilis nilayo ni Shido si Kotori sa lugar. Lumaban ang dalawa kay Tobichi at umamin naman si Shido sa nararamdaman kay Kotoring nahiya pero ginawa niya rin ito bago siya tuluyang halikan ni Shidong agad sumelyo ng kapangyarihan niya at nagpagaling sa mga sugat. Lumingon siya kay Tobichi at sinabing siya na lang ang tapusin dahil si Ifrit na pakay nito ay nasa loob niya at wala na sa kanyang kapatid. Sinabi niyang si Ifrit talaga ang kumuha sa kanyang mga magulang at hindi si Kotori pero hindi maintindihan ni Tobichi ang sinasabi niya kaya pinaliwanag nitong may ibang taong responsable sa nangyari kay Kotori. Umabot na sa limit si Tobichi at sinubukan pang gumamit ng normal na baril bago bumagsak mula sa pagod at kasabay nito ay muli namang lumitaw si Kurumi sa ibang lugar. Sa Fraxinus, sinabi ni Rini kay Shidong walang dinulot na pagbabago ang date kay Kotoring kinagulat niya dahil akala niyang dapat pataasin ang emosyonal na antas ni Kotori bago maselyo ang kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Rining ang emosyonal na antas ni Kotori para kay Shido ay laging sagad dahil may nararamdaman ito para sa kanya. Nahiya naman doon si Kotori at agad na tinadyakan si Shido palayo at sinabing baka may sira ang makina. Pagkatapos, sinabi ni Kotoring na aalala na niya ang espiritu mula sa nakalipas na 5 taon ngunit dahil hindi pa maaalis ang posibilidad na may bumura ng kanilang alaala, dapat nilang itago ang impormasyon sa labas ng mga ulo. Naghanda si Kotoring umalis at bago siya lumabas, tinanong niya si Shido kung totoo ang sinabi nito sa kanya kahapon at kinumpirma nitong mahal niya talaga ito pero bilang kapatid na kinabwisit niya. Makalipas ang 1 buwan, nagising si Shido sa pagsabog at nagtaka kung ano na namang nangyayari sa bahay nila. Nag-aalala siyang tumakbot na datnan si Tokang umiiyak dahil natapon niya ang inumin sa mahalagang mga kwaderno ni Shido. Inisip niyang galit na si Shido sa kanya at dahil sa emosyon ay naging parang naglalakad na bomba si Toka. Dahil ayaw ni Shidong mawasak ang buong bansa sa isa na namang pagsabog ay sinubukan niyang pakalmahin si Toka pero bigla naman niyang narinig si Yoshinong sumisigaw mula sa banyo. Agad siyang pumasok at nakita ang lahat na nagyelot si Yoshinong nakabalot sa tuwalya ay itinuturo ang kawawang puppet na aksidente niyang nalunod. Sinabihan ni Shido si Yoshinong tigilan na ang ginagawang pag-ice age sa lahat para makuha ang puppet at nang mailabas niya ito sa tab ay bumalik na sa normal ang bahay. Samantala, nakatayo si Tobichi sa harap ng opisyal na magpapasya ng kapalaran niya. Nang paparusahan na siya ay bigla namang sumingit si Westcott na isang talunang nagpapanggap na may bilang sa mundo dahil lang puti ang buhok niya. Sa bahay ng mga Ichuka, lihim na nakikinig si Tokatyoshino kay Shido sa kapatid niyang si Kotoring nag-uusap. Pinagalitan ni Kotori si Shido dahil lagi siyang tulog pero binaliwala lang siya at sinabing kailangan niya ng pumasok. Pumunta si Shido sa counter para maghanda ng almusal para sa 2 babae at may 2 namang halos lumuwa na ang mga kung ano nila sa mga damit na nag-uusap tungkol sa suspensyon ni Tobichi. Sinabihan nila si Tobiching swerte siyang di tinanggal sa grupo at nagtaka kung ba't may taga-dem na tumulong sa isang talunang tulad niya at nagpayo silang magpahinga muna siya dahil sila na ang bahala sa palasyo.
Nang kakain na si Shido kasama ang mga uslak na babae, ay nakatanggap naman siya ng text mula kay Tobiching umano'y hinihintay siya sa labas ng bahay at handa na para sa kung ano na namang sesyon. Dahil dito, iniwan ni Shido ang almusal para puntahan ito pero bago pa man makalabas, biglang nagselos si Toka at nakiusap na isama siya ni Shido sa labas pero sinabi ni Shidong antay na lang siya. Dahil nadismaya ay nagpasya na lang si Yoshino at Tokang manood ng kanilang paboritong palabas kung saan nilisan ng ama ang bahay at tinapos ang relasyon sa asawang parang wala lang. Paglabas ni Shido, nakita niyang nakatago si Tobichi sa post-it nilapitan ito at wordong tinanong ni Tobichi kung ba't siya tinawag doon. Napaisip si Shido kung ano na naman ang hinitit ni Tobichi para maging ganoon at bigla na lang siyang hinila ni Tobichi sa banyo ng mga babae para mag-usap. Sa loob ng banyo, halos mapasigaw si Shido nang iangat ni Tobichi ang palda't inalok ang kung ano-anong kabalbalan. Pero nang makita ni Tobichi ang reaksyon ni Shido, ay sinabi nitong ipapakita kung ba't siya kilalang soul snatcher. Dun sinabi ni Shidong pumunta siya roon para pag-usapan ang nangyari sa nakaraang buwan nang magwala si Tobichi at tangkaing tapusin ang kapatid na si Kotori. Nang may paliwanag na yon, iginiit ni Shidong hindi si Kotori ang espiritong naging dahilan kung bakit naging ulila si Tobichi. Pagkatapos depensahan si Kotori, nakiusap si Shido kay Tobiching maniwala sa kanyang para bang makating jowang halata namang iniiputan ang kapareha. Dahil naririndi na salita niya ni Shido, ay sinabi ni Tobiching na niniwala na siya kaya maaari nang itigil ang bunganga. Nang marinig yon, nagpasalamat si Shido pero sinabi ni Tobiching siya dapat ang magpasalamat dahil di siya masisilya elektrika matapos subukang wakasan ang life subscription ni Kotori. Habang paalis na sila, biglang tinanong ni Tobichi si Shido kung tao ba siya sa bahay ng mga Izuka ay gustong magpasiklab ni Toka kaya nagdesisyon siyang magpakaasawa at simulan ang paglilinis ng kwarto ni Shido. Nang magsisimula na siyang maglinis ay nakakita siya ng maletang katulad rin ng nakita niya sa melodramatikong pinapanood nila sa telebisyon. Dahil dito, naalala ni Toka ang drama't kinabahan siya at nabaliw na naman bago mag-transform sa isang mapaminsalang usla. Sa pagmamadali upang siguruhing di iwan ni Shido, ay nadaanan niya ang female toilets at nakita si Shido at Tobiching magkasama. Nakita niya ito at kinumbinsi ang sariling iwanan na siya ni Shido, kaya naman napaluhod bigla ang baliw. Sa panlulumo, tinanong ni Toka si Shido kung ba't mas pinipili ang nakakabagot na babaeng madalas pang naluluwagan ng tornilyo. Bago pa makasagot, tumakbo si Toka at humabol si Shido nang makita si Tokang inakusahan siyang mas gusto si Tobichi. Tinawagan siya ni Kotori at sinabi ang tungkol sa sensitibong estado ng emosyon ni Toka. Bukod rito, napansin ni Rining apektado ng emosyon ni Toka ang unti-unting pagbalik ng spirit powers niya. Doon siya naghinalang ang patuloy na pagbalik ng kapangyarihan ni Toka ay maaaring dahil sa humihinang koneksyon nila. Dito binalaan ni Kotori si Shidong pagtuluyang nawala ang koneksyon, maaaring maganap ang spacequake kaya para maiwasan ay inutos ni Kotori kay Shidong pasayahin ito. Nang tanungin ni Shido kung paano, pinaalala ni Kotori ang karaniwang paraan nila ng pagde-date para mapahulog ang mga espiritu. Dahil doon ay inaya ni Shido si Toka sa isang date, ngunit nang hindi makain ni Toka ang paborito niyang tinapay ay naging mas baliw pa itong parang may sanib. Pagbalik sa Fraxinus, dumating si Kanazuking may dalang mga tinapay kaya nang makita ito ni Kotori ay inutusan niyang bigyan si Shido at matapos magkaayos, masayang umuwi si Toka habang kumakain ng tinapay. Paglaon, naghanda si Shido at dinala ang maleta para kitain si Tobichi dahil nang ako siya ritong tutulungang kumuha ng mga magagamit sa school trip. Pero nang makita ni Toka si Shidong dala ang maleta, naalala niya ang napanood at nataranta kaya para mapanatag ay sinundan niya si Shido at nakita tong kasama si Tobichi sa istasyon. Sa pag-akalang iwan siya, ginamit ni Toka ang spirit power para agawin ang maleta ni Shido at tumakbo kung saan dahil sa di maiiwasang spacequake ay nagpanik ang lungsod habang hinahabol ni Shido si Toka. Matapos tong makita sa park, pinaliwanag ni Shido ang buong kwento, ngunit dahil wala na sa kontrol ang kapangyarihan ay aksidenteng nasaktan ni Toka si Shido. Samantala, ipinaalam ni Rini sa grupong mapanganib si Toka at ang sobra-sobrang kapangyarihan ay wawasakin ang bayan pati na rin ang sarili niya. Kahit ganoon, inutusan ni Kotori ang lahat na maghintay dahil naniniwala siya sa pagiging wrestler ng kapatid. Sa playground, buong tapang na hinalikan ni Shido si Tokang muli namang nagbalik ng selyo ng kanyang spirit powers. Samantala, natanggap ni Westcott ang ulat ng sekretaryang si Ellen, na nadetect niya ang espiritong kilala bilang princess, na siyang espiritong nawala sa Tengu City 3 buwan na ang nakalipas. Ayon sa ulat ni Ellen, si Princess ay pumapasok ngayon sa Raisin High School sa Tengu City gamit ang alias na Toka Yatogami. Nang maintriga ay nagpasya si Westcott na imbestigahan ang sitwasyon sa sariling paraan, at habang naghahanda ang mga estudyante ng Raisin High na sumakay ng eroplano, nabigla ang lahat nang makita si Toka sa boys uniform.
Samantala, si Shido ay tila matutumba na sa sobrang kabaliwan ng trip dahil hindi niya matanggal sa isip kung gaano kahalata ang mga plat ni Toka sa kanyang suot. Sa kabilang banda, determinado si Tokang manatiling malapit rito kahit hindi ka panipaniwala ang disguise. Sinubukan ng gurong ipaliwanag na ang pagsusuot ng ganun ay di sapat pero biglang sumabat si Tobichi at sinabing ipinapakita ni Toka sa dedikasyong meron din siyang ganun. Nangatwiran tong kung gustong magpalit ng kasarian ni Toka para makasama ito ay dapat ding magpalit si Shido. Dahil sa sobrang atensyon ay biglang sumagot si Shido at sinabing itigil na ng guro ang kabalbalan kaya sa huli, napilitan ring magkompromiso ang guro at pinayagan si Toka at Tobiching umupo sa tabi ni Shido sa eroplano. Samantala, sa Fraxinus ay ipinaalam ng staff kay Kotoring ang travel agency na sumagot sa gastos ng school trip ay pag-aari ng DEM Industries na nagpataas ng hinala niyang may binabalak ang mga ito sa naging trip. Sa biyahe, natagpuan ni Shido ang sariling naiipit sa pagitan ni Toka at Tobiching patuloy na nag-aaway sa atensyon niya. Tinapik ni Tobichi si Shido at sinabing tingnan ang tanawin, pero si Tokang ayaw magpatalo ay nagtantrum nang di pansinin ni Shido ang carpet ng eroplanong desperado niyang pinapakita rito. Sa gitna ng kaguluhan, may misteryosang babaeng kaduda-duda namang kumuha ng litrato ni Toka. Naguluhan si Shido pero agad pinaliwanag ni Tobiching photographer lang itong kasama sa trip at hindi binanggit na nagtatrabaho si Ellen para sa DEM Industries at pinagmamasdan si Toka. Sinubukang bumalik ni Ellen sa upuan pero dalawang papansing uslak na estudyante ang biglang nagtanong ng mga random na bagay tungkol sa gamit niyang kamera. Ayaw niyang maabala ng mga basura kaya lumayo siya at pagdating sa Arubi Island, agad tumakbo si Toka papunta sa dagat at sumunod si Shido. Habang nag-uusap, inihayag ng gurong pupunta sila sa museo, kaya sinubukan ni Shidong ibalik si Toka sa grupo pero tumigil si Toka at sinabing may nararamdamang nagmamasid sa kanila at biglang tumakbo. Napansin ni Ellen ang pagtakbo nila at pasunod na sana pero si Ai, Mei, at Mi ay biglang lumitaw at inistorbo siya dahil interesado ang mga uslak rito at hinila si Ellen palayo habang nagpupumilit naman siyang makawala. Samantala, tumatakbo si Shido at Toka palayo sa grupo, ngunit bigla silang sinalubong ng malaking buhawing lumitaw sa kawalan kung saan may basurahan namang tumalsik kay Toka at nawalan ito ng malay. Sinubukan ni Shidong dalhin ito sa kaligtasan, ngunit may dalawang espiritong naglalaban ng matinding nagdulot ng malaking kaguluhan. Si Yuzuru, na espiritong halos sintron lang ang suot, at si Kaguya, na halos pareho ang itsura, ay nagtatalo kung sinong tunay na Yamai. Hindi nila pinansin ang bagyo sa paligid at nagpatuloy habang si Shidong nalilito ay pumagitna. Nagtanong ang dalawang espiritu kung ba't nakikialam si Shido sa sagradong laban nang biglang nagkaroon ng epiphany si Yuzuru kung saan matapos ang siglo ng laban ay pantay pa din ang kanilang panalo, talo at tabla. Iminungkahi niya ang bagong paraang kung sino ang makakakuha ng puso ni Shido ay siyang magiging tunay na Yamai kaya nagsimula sila. Samantala, sa grupo ay nag-alala si Tobichi dahil hindi bumalik si Shido at naghanda na para hanapin siya. Habang papalabas, nakita niyang pabalik si Shido kasama ang dalawang babae at walang malay na si Toka at nagselo si Tobichi nang mapansin niyang mas malaki ang mga plat ni Yuzuru at Kaguya kesa sa kanya. Sa eskwelahan, nagbigay ng puwang ang gurong si Tamahi para sa mga bagong estudyante sa klase ni Shido at agad nag-focus si Yuzuru at Kaguya para sa atensyon ni Shido at nakiusap sa kanyang pumili na. Habang sinusubukan ni Tamahing ayusin ang kambal, inihayag nilang dati silang isang espiritong Yamai at ang pagtutunggali ay paraan upang malaman kung kaninong personalidad ang magpapatuloy kapag sila ay muling nag-isa. Sa sobrang gulo ng mga uslak na babae ay sinubukan ni Shidong mag-relax muna at naglakad papunta sa pool area. Pero nauwi siya sa water strip kasama ang dalawang parehong ginawa ang lahat para makuha ang atensyon niya sa pagdikit ng kanilang mga katawan sa braso nito. Sinabi ni Kaguya kay Yuzurong siya muna ang umakit kay Shido pero naramdaman ni Yuzurong wala talagang galaw si Kaguya at sinusubukan nitong manlinlang kaya tumanggi siyang mauna. Muli silang nagtalo tungkol sa kung sino ang may mas malaking plat kung saan sinubukan ni Shidong pahupain ang ingay upang walang makarinig nito. Pero biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tokang lantad din ang plat na tumalon sa pool at nang mapansin niya si Shidong kasama ang dalawa ay sinabi nitong nilinlang lang siyang pumunta doon. Habang nag-uusap, pumasok ang grupo ng babae kaya napilitan si Shidong tumakbo habang tinatakpan ang kanyang alaga gamit ang kamay. Nagtago ang uslak sa likod ng isang bato kung saan sinundan naman siya ni Toka at sinabing tutulungan siyang makatakas sa pool area. Habang tinatago ni Toka si Shido, tila nagbiro ang kapalarang nauwi sa pagkahulog ni Shido sa mayelong tubig. Samantala, nagulat si Ellen sa invisible airship at iniutos ang deployment ng Bandersnatch unit pero sinabihan silang manatili muna't maghintay bago kumilos. Nagpatuloy si Kaguya at Yuzuru sa kanilang pagtatangkang akitin si Shido sa lihim na pagpasok sa kanyang kwarto sa resort.
Nang maramdaman ni Shido ang sobrang kahihiyan ay napagtanto rin kung ba't madalas naiinis ang mga babae. Samantala, nagtatalo si Tokatobichi kung sinong mag-aalaga kay Shido pero ang away ay lumala hanggang si Ai, Mei, at Mi ay nagmungkahi ng mas magandang paraan. Habang papunta sila sa kwarto ng trio, inutos ni Ellen sa tatlong Bandersnatch unit na magbantay sa labas. Ngunit nang buksan ni Ellen ang pinto para silipin ang sitwasyon, isang unan ang biglang tumama sa kanya't nabisto ang presensya kay Ai, Mei, at Mi. Sa kwarto ni Shido, natagpuan niyang hawak ng kambal ang dangal kaya nakiusap siyang tigilan ang pagtrato sa kanyang ganun. Sa labas, napansin ni Tamahi ang kaguluhan at nagtaka kung ba't masigla ang lahat kaya nang marinig niyang may sakit si Shido ay tinignan niya ang lagay nito. Sa kasamaang palad, nagtatangka si Shidong makalabas na walang saplot, ngunit aksidente siyang bumagsak kay Tamahit na bunyag ang alaga rito. Sa itaas ng Arubi Island, maingat na mino-monitor ni James Paddington ang resort at nang di nakatanggap ng ulat kay Ellen, iniutos niya ang agarang pag-atras ng tatlong Bandersnatch unit. Kinabukasan, naghihintay si Shido sa kambal sa dalampasigan sa gabay ni Rinit habang nag-uusap kung paano haharapin ang sitwasyon. Kinonsidera ni Shidong maakit ng kambal na sinang-ayunan ni Rini. Kasama sa plano ang pagsunod ng kambal sa payo niya kung paano makukuha ito na magbibigay ng kaunting kontrol sa mga aksyon nila. Dagdag pa ni Shidong maaari itong magbukas ng tsansang maselyo ang dalawa, ngunit nagbabala si Rining dahil palaban sila. Ang paghalik sa isa ay maaaring mauwi sa negatibong reaksyon mula sa isa pa. Gayunpaman, naniniwala si Rining yun ang tanging tsansa at hinikayat si Shidong ituloy ang plano't nangako si Shidong gagawin ang lahat para maligtas sila. Matapos putulin ni Rini ang komunikasyon, dumating si Kaguya at Yuzuru sa dalampasigan at pinuri sila ni Shido sa suot. Hiniling ng kambal na lagyan sila ng lotion, na nauwi sa bagong argumento sa kung kaninong balat ang mas maganda at kung sino ang mas gusto nito. Habang patuloy silang nagtatalo, nadurog ang isip ni Shido sa dami ng balat na nakikita niya kung saan nagpatuloy ang kanilang away hanggang sa nagdesisyon si Shidong lagyan ng lotion ang dalawa ng magkasabay. Samantala, patuloy na binabantayan ni Ellen si Tok at inutusan ang Arbatel na subaybayan nito. Ngunit nahinto ang pagmamanman ni Ellen nang mahulog sa hukay ng buhanging hinanda ni Ai, Mei, at Mi. Natuso siyang ibinaon sa buhangin katabi nito no matching nagsabi kay Ellen na huwag siyang dikitan dahil loyal siya sa e-girl. Paglaon sa dalampasigan, sumama si Tokatobichi kay Shido, Kaguya, at Yuzuru kung saan napansin agad ni Shido ang pamilyaridad ng kambal sa dalawa. Ipinaliwanag ni Kaguyang kinaibigan si Toka at ginawa itong sensei at humingi naman ng payo si Yuzuru kay Tobichi at nagdesisyong sumailalim sa gabay niya. Tinanong ni Tobichi kung anong ginagawa nila sa dalampasigan at nang mag-alangan si Shido sa sagot, sumingit si Rinit inanunsyong maglalaro sila ng beach volleyball. Pribadong tinanong ni Shido si Rini kung ba't biglang lumitaw at pinaliwanag nitong dapat baguhin ang plano sa pagdating ni Toka at Tobichi. Sa volleyball match, pinareha ni Rini si Shido sa kambal at binigyan sila ng pagkakataong magbanding habang naglalaro. Kasabay nito, kumampi naman si Rini kay Toka at Tobichi para harapin si Shido at ang kambal sa volleyball match. Nag-aalala si Shidong baka hindi magtulungan si Kaguya at Yuzuru kung saan hindi rin siya sigurado sa kakayahan ni Toka at Tobiching magtulungan. Ngunit sinabi ni Rining huwag mag-alala at inamin niyang sinabi niya kay Toka at Tobiching ang mananalo ay malalaman kung anong kamay ang ginagamit ni Shido tuwing umaga. Sa simula ng laro, nahirapang magtulungan ang kambal kaya naman nakalamang agad si Toka at Tobichi rito. Sinimulan pa nilang tuksuhin si Kaguya at Yuzuru dahil sa kawalan nila ng teamwork kaya naman sobrang naudyok ang kambal na magtulungan ng mas maayos. Dahil sa bago nilang teamwork, nakapuntos sila laban kay Toka at Tobichi na nauwi sa panandaliang selebrasyon pero bumalik din sila agad sa kanilang pagtatalo. Pagkatapos, nag-usap si Shido at Rini sa likod ng isang shed at tinanong ni Shido kung gagana ang plano't inamin ni Rini hindi siya sigurado. Biglang lumitaw si Kaguya at nahihiyang humiling kay Shidong makausap siya ng pribado, kaya nagulat si Shido at tinanong si Rini kung bahagi iyon ng plano pero tinanggi niya ito. Nakita ni Shido ang kaba ni Kaguya kaya sinubukan niyang pakalmahin ito kahit pa nagpanggap si Kaguyang kalmado pero agad siyang nabaliw nang makitang nag-aalala si Shidong na uwi sa kanyang pamumula at pagkautal. Doon na sinabi ni Kaguyang mas nararapat piliin ni Shido si Yuzuru kesa sa kanya at makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Yuzuru kay Shido at hiniling din piliin si Kaguya imbis na siya. Hindi alam ng kambal na pareho pala nilang gustong maging masaya sa buhay ang bawat isa kaya naman handa silang magsakripisyo para makamit yon. Ngunit sinabi ni Shido na kung sino man ang hindi mapili ay mawawala kung saan kinumpirma rin yun ni Kaguya at Yuzuru. Nang tanungin ni Shido kung bakit, sinabi nilang gusto lang nilang mabuhay ang isa't isa at patuloy na maranasan ang mundong yon. Ipinahayag ni Kaguyang yun ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang laban at inamin ni Yuzurong tinanggap niya ang hamon sa parehong dahilan.
Pareho nilang sinabi na ang isa't isa ay mas nararapat maging tunay na yamai at kasabay nito, binalaan nila si Shidong kung hindi pipili ay pasasabugin nila ang buong isla. Nalito si Shido sa lahat ng yun kaya ibinahagi niya ang lahat kay Toka nung gabi pero sa kasamaang palad ay narinig ng kambal ang usapan ng dalawa. Dahil nagalit ay nagsimula ang away nila't sa ibang lugar, si Tobichi ay nasa labas para hanapin si Shido ngunit nakasalubong ang isang Bandersnatch. Bago siya makakilos, biglang lumitaw si Rini at tinanong kung bakit siya nasa labas at dahil bahagyang na-distract ay hindi niya napansin ang robot na umatake pala sa kanilang dalawa. Samantala, sa loob ng Fraxinus ay nanguna si Kanazuki sa pag-deploy ng Hydrafolium. Mapusok niyang in-off ang stealth mode ng airship at pansamantalang ipinakita ang kanilang presensya sa Arbatel bago muling nawala ang Fraxinus. Si Paddington na nakilala ang airship bilang pag-aari ng Ratatosker ay agad inutos sa tauhang maghanda para sa atake. Sa isla, lumala ang argumento ni Kaguya at Yuzuru habang pinagtatalunan nila ang mutwal na kagustuhan nilang magsakripisyo para sa isa't isa. Dahil sa inis, nagpasya silang tapusin ito gamit ang orihinal na duelong magdedetermina kung sino ang mananatiling nakatayo. Habang magkaharap ang dalawang baliw sa matinding laban, pumagitna si Shido at sinabing tigilan na yon para sa kanya. Samantala, agresibong inaatake ng Arbatel ang Fraxinus at si Kanazuki ay nagsimulang manginig sa sarap kaya nang makita ito ni Shizaki, ay dali-dali niyang kinontak si Kotori at tinanong kung ba't ganun. Napansin ni Kotoring may mali kaya tinanong niya kung anong nangyarit ipinaalam ni Shizaking inaatake na ang kanilang airship at marahil ay hindi na sila magtagal. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Kotori at sinabing magiging ligtas ang buong pangkat basta sundin nila ang mga utos ng uslak na si Kanazuki. Sa Arubi Island, nagpatuloy ang matinding laban ng Yamai Twins at habang nanonood si Shido, nagtaka siya kung bakit naglalaban ang kambal kahit sobra ang malasakit sa isa't isa. Biglang nagbabala si Toka kay Shidong may nararamdaman siyang kakaiba't pagtingin sa kagubatan, napansin nila ang mga ilaw at narinig ang pamilyar na boses. Lumalabas na boses pala yun ni Ellen mula sa dilim at ipinaliwanag na matagal na siyang naghihintay ng pagkakataong harapin si Toka ng mag-isa. Gayunpaman, nagulat si Ellen nang makita ang dalawang kambal at kinilala silang mga espiritu bago ito tawagin sa kanilang alias na Berserk. Dahil ito ay nagtanong si Shido kung sino si Ellen at kung miyembro siya ng AST pero itinanggi niya ito. Inutusan ni Ellen ang mga Bandersnatch unit na hulihin si Toka pero nang sumugod ang mga uslak ay mabilis lang silang dinispatsa ni Toka gamit ang anghel niyang sandalphon. Nang makita si Toka sa limitadong astral dress hawak ang anghel, kinumpirma ni Ellen siya nga ang espiritong kilala bilang princess at kalmadong hiniling na sumama ito sa kanila. Bilang tugon, itinaas ni Toka ang sandalphon kay Ellen pero mabilis na pumagitna si Shido at hinikayat si Tokang huwag tutukan ang babaeng walang armas. Nanatili namang matigas si Toka at sinabing nararamdaman niyang mapanganib si Ellen at ipinaliwanag na ang aura nito ay parang sa miyembro ng AST pero di hamak na mas malakas at mas nakakatakot. Pagkatapos magsalita ni Toka, mabilis na nagsuot si Ellen ng kanyang CR unit at naghanda para sa laban bago utusan ang mga Bandersnatch na umatras dahil gusto niyang personal na subukan ang totoong lakas ni Toka. Walang alinlangang sumugod si Toka kay Ellen tangan ang sandalphon at handang harapin siya. Sa kabila naman ng kinikilos, pinatunayan ni Kanazuki ang pagiging pinuno sa matagumpay na pag-atake sa kalaban habang pinapanatiling ligtas ang Fraxinus. Pagbalik sa laban, nagbanggaan si Toka at Ellen sa matinding duelo't sinalag ni Ellen ang isang atake ni Toka bago sabihin siya ay dismayado rito. Nagulat si Toka nang madaling binasag ni Ellen ang depensa niya at winasak ang sandalphon kung saan siya ay nanigas kaya sinamantala ni Ellen ang tsansang makatama ng isa pat pinatinumba si Toka. Dahil sa sobrang pag-aalala, tinawag ni Shido si Toka at nagmadali pero hinarangan ng mga Bandersnatch unit. Inutos ni Ellen na kunin si Toka at dalhin siya sa Arbatel, ngunit dahil ramdam na para siyang uslak na nagdurusa sa masamang pagkain ay tumanggi si Shidong ipagpatuloy ang siklo ng kahinaan. Sinigaw niya ang pangalan ni Toka at nagbago ang mata sa pagtaas ng kamay at sa kanyang gulat ay biglang nahati ang mga Bandersnatch. Nagulat din si Ellen nang makita ang pagmanifest ni Shido sa sandalphon at sa kabilang banda, patuloy na naglalaban ang Fraxinus at Arbatel na parang walang bukas. Samantala, may ngiti sa mukha ni Ellen nang sabihin kay Shidong sasama rin siya at inutusan niya ang natitirang mga Bandersnatch na hulihin si Shido kahit pa kailangan siyang saktan sa mga parteng di nasisinagan ng araw. Habang nahihirapang ipagtanggol ang sarili, walang magawa si Toka kundi manood dahil di kayang pumagitna't dun naman biglang tinamaan ang Arbatel sa starboard side na nagdulot ng sunog sa control room. Dahil dito, nawala ng power source ang mga Bandersnatch at bumagsak bago makalapit kay Shido kaya agad humingi si Ellen ng status report sa Arbatel at dun niya nalaman na inaatake ang airship nila.
Ang sandaling yun naman ang nagbigay kay Shido ng tsansang hawakan si Toka at tumakas. Sinubukan ni Ellen na humabol pero nahulog siya sa nakatagong hukay kung saan ang mga Bandersnatch ay sumunod rin. Bago mawalan ng malay, nagtaka siya kung saan galing ang bitag, na lahat pala ay gawa ni Ai, Mei, at Mina kasalukuyang tulog ng payapa. Dahil sa sunog sa control room at kawalan ng komunikasyon kay Ellen, napilitang umatras ang Arbatel. Samantala, patungo si Shido at Toka sa dalampasigan pero nakita nilang patuloy pa rin ang laban ng kambal kaya desperado si Shidong humiling sa kanilang tumigil ngunit di siya narinig. Sa pagtatangkang makuha ang atensyon, sinamon ni Shido ang sandalphon pero hindi siya sigurado sa sunod na gagawin kaya humingi siya ng gabay kay Toka. Pinaalala ni Tokang ang sandalphon ay tumutugon sa nais ng user at ang kagustuhang protektahan siya kanina ang sanhi ng paglitaw nito. Kinabahan si Shido at nag-alinlangan pero nilagay ni Toka ang kamay sa sandalphon kasama ng kanya't hinihimok siyang tumuon sa kanyang kahilingan. Sinabi ni Toka kay Shidong gamitin ang sandalphon ng may layunin at magtiwalang tutugon ito kaya paghinga ng malalim ay pinalakas ni Shido ang loob at sa suporta ni Toka ay binagsak ang sandalphon. Naglabas ng makapangyarihang enerhiya ang talim at pinutol ang bagyong ginawa ng kambal kung saan nang mawala na ang usok ay nakuha na ang atensyon nila. Nais ni Shidong lutasin ito at sinabing kaya niyang iselyo ang espiritu nila't pareho silang mabubuhay. Sa simula, nagduda ang kambal sa mga salita ni Shido dahil isa siyang lalaki pero matapos isiping makakapamuhay ng magkasama ay nagpasya silang subukan ito. Ngunit biglang lumitaw ang Arbatel at si Paddington na determinadong dakpin ang kambal at si Toka. Nang makita ng kambal ang airship ay nagpalitan ng tingin si Kaguya at Yuzuru kung saan sabay silang sumang-ayong pabagsakin ito. Sinamon nila ang mga anghel at pinagsama ang kanilang kapangyarihang bumuo ng panat sa perpektong sinkronisasyon ay tinarget ng kambal ang airship at tuluyan tong winasak. Pagkatapos, nagpasya silang pasalamatan si Shido at humalik rito't gaya ng lagi, naglaho ang astral dress nila kasabay ng pagsilyo ng kapangyarihan kay Shido. Bigla namang lumitaw si Toka at galit na nagtanong kung anong ginagawa ni Shido kasama ang kambal. Sinubukang magpaliwanag ni Shido pero tumugon ang nahihiyang kambal na tila naisahan sila ni Shido nang hindi nila inaasahan kaya naman sinigaw ni Toka ang pangalan ni Shido sa galit. Sa Raisin High, inihayag nila ay Mei at Mina si Shido ang mangunguna para sa Tengu Festival mayong taon kaya nagulat siya. Nang tanungin ni Toka si Tonomachi tungkol roon, ipinaliwanag nitong yun ay festival ng lungsod kasama ang 10 paaralang pipili ng estudyanteng mangunguna sa mga aktibidad. Kinabukasan, sobrang nalunod si Shido sa mga bagong responsibilidad at nagreklamo tungkol sa dami ng gagawin kaya nagpasalamat siya kay Yoshino sa pagtulong na sinagot naman nitong wala yun sa kanya. Biglang tumunog ang alarma ng spacequake at agad nakipag-ugnayan si Shido kay Kotorit mabilis ipinaalam ni Kotoring ang Fraxinus ay dadalhin siya sa lokasyon ng bagong espiritu. Pagdating ni Shido sa lokasyon ng espiritu, nagulat siyang makita ang espiritong nagpe-perform ng mag-isa kaya kinumpirma ni Kotoring ang espiritong nakita ay si Diva na isang beses lang lumitaw sa nakaraang 6 na buwan. Pinaalala ni Kotoring mag-ingat dahil walang impormasyon sa kapangyarihan nito pero nang lumapit si Shido ay aksidenteng nag-ingay kaya naging alerto ito. Tinanong ng espiritu kung may tao ba't inimbitahan rin siyang lumapit at makipag-usap kaya siniguro ni Kotori kay Shidong tutulungan siya ng grupong magpasya kung anong sasabihin at hinimok siyang magpakita na rito. Habang tinitingnan ni Diva ang paligid, lumitaw si Shidot sa una ay mukhang natuwa naman ang espiritu dahil may lumapit ngunit tumahimik ito nang malaman niyang hindi tipo ang usla. Humingi ng tawad si Shido sa abala at sinubukang ipahayag ang intensyon pero sa Fraxinus, mabilis nang bumababa ang emosyon ni Diva. Pinayuhan ni Kotori si Shidong subukan ang iba pa ngunit sa huli ay sinabi ni Kotoring iniisip ni Divang siya ay basura. Nainis si Diva sa papuri ni Shido at naglunsad ng makapangyarihang alon mula sa tinig at pinatalsik ito at halos mahulog sa mataas na entablado. Maswerteng nakakapit si Shido, ngunit sobrang nagalit si Diva dahil dagok yun sa reputasyon niya kaya sinabi ritong wakasan ang sarili dahil isa siyang basura. Bigla namang may sumabog sa itaas na gumambala sa kanilang pagtatalo at lumalabas na ang AST ay dumating na roon. Nang makita ni Diva ang AST, nagbago ang kanyang mood at hiniling ritong maging taganood ngunit wala sa kanilang may interes sa kabalbalang concert kaya sinimulan nilang atakihin siya. Nang lumala ang sitwasyon, tineleport ng Fraxinus si Shido sa kaligtasan at nag-deploy naman si Diva ng force field bago mawala na labis na kinainis ni Ryuko dahil muli na namang nabigo. Kinabukasan, ang pagod na si Shido kasama si Tobichi Toka ay dumalo sa pulong para sa festival at nalaman na ang nagpatawag nun ay walang iba kundi si Diva. Paglaon sa Fraxinus, sinabi ni Kotori kay Shidong siya si Miku Izayo na kilalang mang-aawit na sikat sa mga eksklusibong concert para sa mga babaeng fans.
Sinabi rin ni Kotoring si Miku ay galit sa mga lalaki at tanging mga babae lang ang gusto nito at ang nag-iisang eksepsyon ay si Henry Cavill. Dahil allergic si Miku sa lalaki, pinadala ni Kotori si Shido sa paaralan kasama ang mga bagay na makakatulong sa kanyang maging mahusay na ladyboy. Matapos mag-cross-dress, nakita ni Shido si Ai, Mei, at Mi at nagpakilalang pinsan ni Shidong ang pangalan ay Shiori Ichuka. Biglang lumitaw si Tokat ng ibubulgar na si Shido ay mabilis tong nakialam at humiling na itago ang pagkakakilanlan at magpanggap na siya ay babae. Pumayag si Tokat binati si Miku bilang Shiori kinunan naman ni Tobichi ng larawang kinahiyan nito. Paglaon, dumating si Shiori sa Tengu Square at ipinaalam ni Kotoring ang Rindoji Academy ay nasa may Hall 1 kung saan naroon si Miku. Nakita ni Shiori si Mikung kasama ang mga kaklaset na pansin ni Miku si Shiori tinanong ang pangalan nito. Halos madulas si Shiori sa pagkakakilanlan, ngunit nakabawi kaya natawa si Miku sa kinikilos ni Shiori. Sa Fraxinus, pinagmamasdan ng grupo ang pagkalma ni Miku at hinimok si Shidong maging mapusok rito kaya naman kahit nag-aalangan ay tinanong niya ito ng mga kabalbalan. Sa una ay nagulat si Miku ngunit bigla niyang sinakyan ang sinabi ni Shiori kaya nahiya ang uslak ngunit mabilis na tiniyak ni Mikung nagbibiro lang siya. Napansin ni Miku ang suot ni Shiori tinanong kung taga Raisin High ito at kinumpirma yon ni Shiori nagpakilala't ganun rin si Miku. Dahil sa positibong estado ni Miku, pinayo ni Kotori kay Shiori magtanong kay Miku kaya tinanong ni Shiori kung ba't nasa entablado kung pinagbabawal. Ipinaliwanag ni Miku ang pagmamahal sa pagpe-perform at pagnanais na marinig ng iba't tinanong kung narinig na siya nito't nalito si Shiori. Humingi ng tawad si Miku sa kalituhan at hiniling kay Shioring ilihim ang pagkikita sa entabladot sa kanilang pag-alis, natapilok si Shioring nag-udyok kay Mikung ibigay rito ang panyo para sa kanyang dalos. Kinagabihan, napagtanto ni Shido kung bakit may mga inisyatiba ang mga babae at nagpasalamat na lang sa pagiging isang lalaki. Kinabukasan, bumalik si Shido sa Rindoji Academy bilang Shiorit inaya siya ni Mikung magsaat pagkatapos ay sinabi ni Mikung nagugustuhan niya ito at hiniling na lumipat si Shiori sa Rindoji. Nang tanggihan ni Shiori ang hiling, sinubukan ng espiritong gamitin ang boses upang kontrolin siya pero dahil si Shiori ay di ordinaryo, di nagtagumpay ang voice manipulation kaya napatanong si Miku kung siya ay tunay ba talagang tao. Dahil delikadong magsinungaling, sinabi ni Shioring kaya niyang sumelyo ng mga espiritu't dun niya sinabing hayaan nitong iselyo ang kanya upang hindi na magdulot ng mga spacequake. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Mikung di siya nababahala sa mga spacequake kaya nagalit si Shiori at ipinahayag ang pagkasuklam rito. Mayabang na sinabi ni Miku na kung mananalo ang Raisin High sa singing competition, ay hahayaan niyang iselyo nito ang kapangyarihan pero kukunin niya ang lahat ng espiritu pag hindi. Nagalit si Shiori dahil alam niyang matatalo sila sa kompetisyon kay Miku dahil profesional siyang mang-awit. Nagising si Takamiya mula sa kumat na gulat dahil buhay pa siya sa kabila ng mga pagbaril ni Kurumi isang buwan na ang nakalipas. Nang siya ay umuupo at inalis ang drip sa braso, pumasok ang ilang tao na nakaitim at tinanong rito kung siya si Mana Takamiya na sinagot niya sa pamamagitan ng pagtatanong rin sa kanilang pagkakakilanlan. Paglaon, pumasok ang nurse sa silid at napansin ang mga irregularidad sa electrocardiogram ni Takamiya, ngunit sa pagkakataong iyon ay nawala na si Takamiya. Sa music room, si Shido, Toka, at Tobichi ay sumali sa banda ni Ai, Mei, at Mi matapos silang mawalan ng mga miyembro dahil makasarili si Ai. Tinanong ni Ai si Shido kung anong instrumento ang gusto't sinabing gitara, kaya agad nagpa siya si Ai na siya ang magiging bahista, si Mei ang drummer, at si Mi ang keyboardist. Dahil gusto nito kang gumamit ng tambol o tratuhing parang tambol ay ipinahayag niya ang pagkadismaya sa sitwasyon. Pinilit ni Shido si Tokang subukan ang iba pat sa huli, napagpasyahan nito kang gamitin ang tamburin at si Tobiching may magandang boses ang naging vocalist nila. Paglaon sa silid ng AST ay napansin ni Tobiching may kakaiba sa ibang mga miyembrong hindi kumikilos tulad ng karaniwan. Dahil dito, hinawakan niya si Mildred sa leeg at dinala sa labas kung saan tinanong ito kung bakit lahat sila ay kumikilos ng kakaiba. Sa simula, sinubukan ni Mildred na tumanggi ngunit sumuko rin at nang aamin na ay biglang pumagit na si Jessica, na bagong miyembro ng AST. Pumasok si Tobiching na iinis kung saan nakatagpo niya si Ryuko, na nagkunwaring hindi napansin si Tobichit biglang ibinunyag ang lihim na misyon na may kinalaman sa pagdakip kay Tokat Shido. Kinabukasan sa festival, nagtransform si Shido bilang Shiori pero naka-maid outfit dahil ang klase ay nagsasagawa ng maid cafe at dun naman lumapit si Miku para humiling ng date. Maayos ang takbo ng date nung una hanggang sa ginamit ni Miku ang kapangyarihan para makuha ang premyo kaya nagalit si Shiori at kinumpronta si Miku ngunit sinabi ng espiritong ang mga tao ay mga laruan lang niya. Dahil sobra nang nagalit, sinabi ni Shiori kay Mikung tatalunin niya ito sa kompetisyon na sinagot ng espiritong nasasabik siyang makita yon at umalis.
Sa simula ay hindi pa naintindihan ni Shido ang ibig sabihin ni Miku, ngunit naunawaan niya ito nang matuklasan niyang na-brainwash na ni Miku si Ai, Mei, at Mi, na pinipigilan silang dumalo sa kanilang performance. Dahil wala rin ang vocalist na si Tobichi, di sila makapag-perform hanggang magpasya si Kotoring dapat mag-lip-sync si Shido habang naghahanap siya ng kapalit. Pumunta si Shido at Toka sa kabilang bahagi ng entablado upang panoorin si Miku kung saan nagsimula siya sa unang kantang sinamahan ng mga dancer, kaya namangha rin sila sa makapangyarihang performance nito. Habang naghahanda si Miku para sa pangalawang kanta, biglang dumilim ang entabladong bahagi ng plano ni Kotoring pakilaman ang performance. Di naman inaasahang minanifest ni Miku ang astral dress sa harap ng mga manonood at nagsimula sa pagkanta. Matapos ang performance ni Miku, namangha si Toka habang nag-aalala si Shido kung paano tatapatan ang ganon. Di nagtagal ay dumating naman ang magkapatid na Yamai sa likod at nag-alok na maging kapalit para sa performance. Samantala, si Tobichi ay nasa puting licorice at abala sa mga dem transfer upang pigilan silang atakihin si Shido at Toka. Sa laban, mabilis nilampaso ni Tobichi si Jessica at ang mga kasama kaya humingi ito ng backup, ngunit pinutol ni Ryuko ang tawag at pinaalala ritong sinabihan siyang huwag makipaglaban. Sa concert, nalaman ni Shido na hindi gumagana ang lip-sync system kaya halos mawalan na ng pag-asa. Biglang nagsimula si Tokang kumanta ng solo't binuhay ang enerhiya ng banda't pinalakas ang loob ng lahat kaya natapos ang kanta sa matagumpay na high five. Habang masaya si Shido at ang grupo, makikita si Tobiching may dugong tumutulo sa kanyang mukhang senyales na sumagad siya at naubusan ng lakas sa paggamit ng experimental CR unit. Sa pag-anunsyo ng resulta ng performance sa 25th Annual Tengu Festival, patuloy na lumalaban si Tobichi sa mga dem wizards sa Tengu Square gamit ang puting licorice. Sa loob, nilahad ang resultang ang Raisin High kung saan nakatalaga si Shido, Toka, at Yamai Twins ay nakuha ang pangalawang pwesto sa stage portion. Ang unang pwesto ay sa Rindoji Girls Academy kung saan estudyante si Miku dahil sa makapangyarihang performance at pagkatapos nun ay inihayag ang kabuang resulta ng unang araw. Tinukso ni Miku si Shiorit sinabing natalo siya dahil sobrang umasa sa mga kaibigan at mayabang na idineklarang kanya na si Shiorit ang 5 pang espiritong kanyang sinelyo. Ngunit bago makapagpatuloy si Miku, inanunsyong ang Raisin High ang nakakuha ng kabuang unang pwestong para sa araw na yon. Ang nakakagulat na tagumpay na ito ay dahil sa kanilang maid cafe na nakatanggap ng pinakamaraming boto sa food booth portion ng festival. Dahil di tanggap na natalo, sinamon ni Miku ang anghel na Gabriel at naglabas ng makapangyarihang sound wave para ilagay sa hipnotismo ang lahat. Habang ginagamit ni Miku kay Shiori ang mga bagong aliporhes, nakaramdam siya ng kakaibat dahil sa pagdududa ay inutusan niya ang mga itong alisin ang pambaba ni Shiori na tuklasan ang nakatago nitong alaga. Dahil sa panlilinlang, inutusan ni Miku ang mga kontroladong atakihin si Shido. Sa pagnanais na makaalis, sinubukan ni Shidong tumakas pero mabilis siyang hinarap ni Yoshino at Yamai Twins na sinamon rin ang kanilang mga anghel upang atakihin siya. Nang oras na halos mayari na si Shido ay dumating si Tokang hindi naapektuhan ng hipnotismo dahil sa suot sa tenga upang iligtas siya. Nang subukan ni Shidong umugnay kay Kotori para makaalis gamit ang Fraxinus, si Kotori ay napasailalim rin sa kontrol ni Miku at naghahanda ng ilunsad ang Misteltin Cannon sa Tengu Square. Maswerteng dumating si Takamiya sa tamang oras at pinabagsak si Kotori bago mautos ang paglunsad nito. Sa taas ng Tengu Square, nakikipaglaban si Tobichi kay Jessica at sa Dem Squad. Nang ang enerhiya ay umabot sa limit at nasa bingit na, pinaputok ng Fraxinus ang Misteltin na nakatuon sa Bandersnatch at Dem Wizards kaya naligtas ni Takamiya si Origami. Sunod ay sinira ni Takamiya ang sandata ni Jessicang pumorsa sa Dem na umatras. Patuloy na pinrotektahan nito si Shido habang nakikipaglaban kay Mikut sa mga kontroladong espiritu pero biglang dumating si Ellen na planong dakpin si Toka at Shido. Sa desperasyon, tinapon ni Toka si Shido sa kaligtasan pero dahil walang akses sa buong kapangyarihang nakaselyo ay madalitong napigil ni Ellen at nahuli. Si Shidong nanlumo sa pagkawala ni Toka sa kontrol ni Miku sa lungsod ay walang ibang opsyon kundi umatras at habang nagtatago sa mga kalaban ay nalugmok dahil hindi sigurado kung paano ililigtas si Toka. Sa sandaling yon, lumitaw si Kuruming ang kakaibang tawa ay bumalot sa paligid at nagkomentong hindi inaasahan ang mga pangyayari. Dahil sagad na, nakiusap si Shido kay Kuruming tulungan siyang iligtas si Tokat dahil si Kurumi ay baliw ay nagalak siya at pumayag na tumulong. Sa ibang lugar, nagising si Toka sa silid sa isang gusali ng Dem kung saan naroon si Ellen upang batiin siya at pinigilan ang pagtatangka nitong tumakas gamit ang teritoryo. Ipinaalam ni Ellen kay Tokang siya ay sasailalim sa interogasyon at nanlumo sa kawalan ng lakas.
Dumating si Kurumit Shido sa bahay ni Miku at minadali ni Shido ang Gothic Princess na kailangang iligtas si Toka sa lalong madaling panahon pero giniit ni Kuruming dapat nilang unahing asikasuhin si Miku. Natagpuan niya ang larawan at lumang album na pag-aari ni Mikung nagtatampok ng orihinal niyang stage name bago naging espiritu. Gamit ang ika-10 balang yod, sumilip si Kurumi sa nakaraan ni Miku upang maunawaan at umaasang maimpluwensyahan ito. Samantala, sa Tengu Square ay walang pasensyang tinatanong ni Miku si Ai, Mei, at Mi sa lokasyon ni Shidot kahit pinaalam nilang may ilang tao na nakakita ay hindi pa rin nila natutukoy ang eksaktong kinaroroonan nito. Dahil lalong nainis, tinuon ni Miku ang buong sarili para hanapin ito at mabigyan ng nararapat na kaparusahan. Paglitaw ni Kurumit Shido sa Tengu Square, kasuan na sinabi ni Kuruming ang pinakasimpleng paraan upang lutasin ang sitwasyon ay ang hikayatin si Mikung itigil ang pagkuha sa kanya. Sa kabila ng pagdududa ni Shido kung gagana yon, nanatiling tiwala si Kurumi sa plano. Samantala, si Mikung nagmamanman sa square gamit ang mga kamera ay napansin ang pagdating ni Shido at nakangiting dineklarang alam na ang tunay nitong pangalan at pagkakakilanlan kaya kumbinsido na sa kalamangan. Nang iutos ni Miku sa mga aliporhes na hulihin si Shido, tumawa si Kuruming parang uslak bago paganahin ang City of Devouring Time upang pahintuin ang mga sibilyan. Si Shido at Kurumi ay nagtungo sa gitna ng entablado kung saan tinawag ni Shido si Miku at sinabi ritong nais niya tong kausapin tungkol kay Toka. Pero si Mikung puno ng galit ay tumangging makinig at ginamit ang Angel March upang higit pang palakasin ang mga kinokontrol. Agad tumugon si Kurumi sa pagsamon sa kamay ng mga clone upang pigilan ang mga tao pati ang kanilang pag-abante. Paglaon, si Yoshino at ang Yamai twins na nasa ilalim pa rin ng kontrol ay sinamon ang mga anghel nila at umatake. Hindi na tinag si Kurumit nagsamon ng higit pang clone para kumontra at lumikha ng matinding laban sa entablado. Sa gitna ng laban, nakakita si Kurumi ng pagkakataon at nilunsad kay Shido ang unang balang Aleph na nagpabilis ng galaw niya papunta kay Miku. Bago makakilos si Miku, hinila silang dalawa ni Kurumi sa kanyang anino at hiniwalay sila sa kabuluhan sa labas. Sa loob ng Shadow Realm, nawala ang ingay ng laban kaya naiwan si Shido at Mikung sila lang para makapag-usap ng harapan. Ngayong magkaharap at walang abala, napagtanto ni Shidong ito marahil ang tanging tsansang makuha ang atensyon ni Miku at hikayatin siyang itigil ang panggagaya sa mga tinopak na aristokrat. Sinubukan niyang ituon ang atensyon kay Toka at pinaalam kay Mikung nahuli siya ng mga wizard ng Dem ngunit sumagot si Miku. Sinabi niya kay Shidong dapat maghanap ng ibang mauuto para sa mga pinaplano pero giniit ni Shidong bilang kung ano si Toka para sa kanya. Hindi makapaniwala si Miku at tinanong kung ililigtas ba si Toka kahit kapalit nito ang nararamdaman at kumpiyansang sinabi ni Shidong mas mahalaga sa kanya si Toka at nakiusap na huwag maminsala habang nililigtas si Toka. Dahil di kumbinsido sa uslak, sinabi ni Mikung di siya nakakatuwa at nakakakilabot lang at habang si Shido ay makikipag-usap na uli, bigla silang hinilang dalawa ni Kurumi pabalik sa totoong mundo. Kalmado niyang pinaalam kay Shidong tapos na ang oras, kaya humingi ng tawad si Shido sa pagsasayang ng tsansa dahil di niya nakumbinsi si Mikung tumulong. Wala naman tong pakialam kay Miku at pinilit ni Kurumi si Shidong purihin siya at binunyag ang lokasyon ni Toka. Sa gusali ng Dem, nakaharap ni Toka si Ellen at Westcott na tila hindi nasisiyahan at nagreklamo kay Ellen dahil ang pagtingin ni Toka sa kanya ay parang si Sakura noon kay Naruto sa unang mga episode. Pagkatapos ay tumuon siya kay Toka at binunyag ang planong gamitin ang espiritu nito upang wasakin ang mundo. Dahil ang emosyonal na estado ni Toka ay matatag, idineklara ni Westcott na dapat nila tong itulak sa pighati upang makamit ang mga layunin nila. Binanggit niya ang iba't ibang uri ng torture, na bawat isa ay mas malala sa huli bago gumawa ng huling pahayag na sasaktan ang mga mahal nito sa buhay. Agad nilipat ni Toka ang pag-aalala kay Shido at napansin ni Ellen ang reaksyon niya at kinumpirma kay Westcott na si Shido ang iniisip nito. Bilang tugon, malamig na sinabi ni Westcott na dapat silang maghanda sa pagdating ni Shido nang dumating si Shido at Kurumi sa lokasyon. Ginamit ni Kurumi ang mga clone upang harapin ang mga Bandersnatch unit at wizard. Matapos magtungo sa pasukan, biglang sumabog ang ulo ni Kurumi kung saan nagpakita si Takami at pinaalam kay Shidong siya ay kasalukuyang nagtatrabaho kay Kotori. Nang bumalik si Kurumi, naghanda si Takamiya ngunit sinabi ni Kurumi kay Shido at Takamiyang asikasuhin muna ang sariling mga ganap. Umalis si Kurumi at binigay ni Takamiya kay Shido ang earpiece na nakaugnay naman kay Kotoring wala na sa impluensya ni Miku. Sinubukan ni Kotoring pigilan si Shidong pumasok sa bitag ngunit sinabi ni Shidong di niya maiiwan si Toka. Dahil wala ng opsyon, sumang-ayon si Kotoring suportahan siya sa pag-usad. Nakasalubong ni Shido at Takamiya si Jessicang suot-suot ang Scarlet Licorice. Nang makita si Takamiya, nagalit si Jessicang nais gumantit sinabi ni Takamiya kay Shidong dati tong kasama.
Habang naglalaban ang mga babae, lalo pang lumalim si Shido sa gusalit paglaon ay nahuli ng mga wizard kung saan dahil sa desperasyon ay sinamon ni Shido ang sandalphon at nakatakas upang iligtas si Toka. Dumating si Ryuko at ang AST squad sa punong himpilan ng DEM sa Japan pero natagpuan ang grupo ng mga Bandersnatch na nakikipaglaban sa ilang clone ni Kurumi. Samantala, sa loob ng headquarters ay nagpatuloy si Shido sa kanyang misyong iligtas si Toka at tinalo ang ilang DEM wizard sa pag-abante. Ngunit nahinto ang kanyang pag-usad nang harapin siya ng isa pang grupo ng mga wizard na gumamit ng teritoryo upang pigilan siya. Nang tila di na makakaligtas, biglang nagpakita si Mikut ginamit ang anghel kaya nang makita si Mikung kumikilos, ang kontroladong si Yoshino at Yamai twins ay ninais ring makatulong. Inutusan sila ni Mikung manatili sa labas at pigilan ang natitirang DEM troops habang hinahanap nila ni Shido si Toka. Nagpatuloy sila tinanong ni Shido si Miko kung tumutulong dahil sa pangakong ginawa pero matigas na tumanggi si Mikut sumigaw na hindi yun ang dahilan kung bakit siya naroon. Sa labas, hinarap ni Takamiya ang mas nababaliw na si Jessica at tiniis ang isang brutal na atake sa proseso at sa kamalasan ay sumali si Ellen kay Jessica kontra dito. Nang sandaling ang tatluhan ay tila labis na sa maliit na katawan ni Takamiya, dumating si Tobichi at pinrotektahan siya. Matapos tanungin si Takamiya kung nasan si Shido, mabilis nilipat ni Tobichi ang atensyon sa punong himpilan ng DEM ngunit pinigilan naman siya ni Ellen. Samantala, sa loob ng punong himpilan ng DEM ay minanipula ni Miku ang isang wizard para sa lokasyon ni Toka. Nalaman niyang si Toka ay nakabilanggo sa 18th floor at ibinigay ng wizard ang ID upang ma-access ang lugar pagdating roon. Habang nagpapatuloy si Miku at Shido, nakatagpo sila ng isa pang grupo ng DEM troops kaya ginamit ni Miku ang spirit power laban rito. Hindi niya alam na may dalawa pa pala sa likod pero pumagitna si Shido at tinapos ang dalawa gamit ang sandalphon. Gayunpaman, sa pagtatapos ng laban ay nakaramdam si Shido ng matinding pagod dahil halos sinagad na rin ang sarili. Habang pinipilit ni Shido ang kanyang sarili sa kabila nito, hinihimok siya ni Mikung sumuko na sa kanyang pagod. Sinasabi niyang iwan na ang pagiging bayanit sinabing kung susuko ngayon ay maaari silang makatakas ng di pinapahamak ang mga buhay. Napuno na si Shido at sinabihan tong manahimik at giniit na walang makakapalit kay Tokat dahil sa mga salita ay pansamantalang natahimik si Miku. Nang makabalik sa ulirat, tumugon si Miku at sinabing ang determinasyon ni Shidong iligtas si Toka ay walang kabuluhang aksyon. Nang tanungin ni Shido kung bakit galit sa mga tao, idineklara ni Mikung ang mga tao ay walang iba kundi mga laruan para maaliw siya kung saan ang lahat ay mga alipin lang niya't yun lang ang pakinabang nila. Di natinag na nagpatuloy si Shido at pinaalalang dati rin siyang tao na katulad nila bago pa siya gawing espiritu ng Phantom. Nagtaka si Miku kung paano niya yun nalaman at sumagot si Shidong ang isang kasama niyang si Kurumi ang nagsabi sa kanya noon habang nasa loob sila ng mansyon ni Miku. Sa galit, sumagot si Mikung wala siyang alam tungkol rito at sumang-ayon si Shido pero giniit na mas mauunawaan niya ito kung magbubukas lang siya at makikipag-usap. Sa kabila ng alinlangan, nagsimula si Mikung ibahagi ang nakaraan kung saan pinaliwanag niyang nung tao pa ay masaya siya bilang idolo. Kakalabas lang ng una niyang album at inayos ng kanyang manager ang pulong sa producer na nag-alok sa kanya ng tsansang makita sa telebisyon. Kasama dun ang pagpayag ni Miku sa kung anong bagay kaya nang tanggihan ng alok, nagalit ang producer at nag-imbento ng iskandalot sa kanyang pagkadismaya, wala ni isa kasama na ang mga tagahanga ang dumipensa sa kanya. Sa desperasyong patunayan ng sarili, sinubukan ni Mikung mag-concert, ngunit nawalan ng boses dahil sa presyon. Inalo siya ni Shido, ngunit galit na sumagot si Mikut inakusahan siyang tulad ng iba pero mahinahong tumugon si Shido at sinabing hinayaan niyang kontrolin siya ng kanyang takot at galit sa mga tao. Bago makasagot si Miku, nagpakita ang grupo ng mga sundalong DEM pero pumitik na talaga si Mikut nang sumigaw siya kay Shidong manahimik, ang lakas ng kanyang sigaw ay nagmistulang haki ni Shanks. Sinabi niya kay Shidong di kailanman isiselyo ang kapangyarihan dahil walang makikinig sa kanya kung wala ang boses. Nang marinig ito, sumigaw si Shidong handa siyang makinig sa kanya, ngunit ayaw ni Mikung maniwala. Samantala, patuloy ang laban ni Tobichi at Ellen kung saan ginawang personal na misyon ni Ellen tapusin si Tobichi pero bago niya ito magawa ay tinawag siya ni Westcott kaya dapat munang umatras. Nang makita ni Shido at Miku si Toka, dumating si Westcott at pinuri si Shido at biglang lumitaw si Ellen at sinaksak ang espada sa tiyan nito. Dahil si Shido ay nasa masamang lagay, nasagad ang pighati ni Tokang nag-trigger sa kanyang mag-inverse. Tumawa si Westcott sa galak habang bumabalot ang kadiliman roon at inihayag ang pagdating ng Demon King. Pagkagising ni Shido, natagpuan niyang umiikot ang madilim na enerhiya sa paligid ni Toka ngayon ay tila tunay ng goth. Nang makita ang pagbabago ni Toka kasama ang anghel, sinubukan ni Shidong kunin ang atensyon niya pero napansin ang bago nitong asal.
Wala na ang masiglang espiritu't ang naroon ay walang emosyon at nalilitong espiritong tinatanong ang kinaroroonan kung saan si Westcott na natutuwa sa palabas ay inutusan si Ellen tapusin si Toka. Sa ibang dako, walang pakundangang umatake si Jessica kay Takamiya pero kahit ganun, inihayag nito ang matinding galit kay Takamiya at sinabing hindi dapat pinili ni Westcott ang tulad niyang maging Adeptus 2. Sa kabila ng awa para kay Jessica, pinigilan ito ni Takamiya gamit ang espada niya at tuluyang tinalo. Dahil sa mga pinsala ni Jessica, sinabi ni Takamiya ang pangalong kasinungalingang pinagmamalaki siya ni Westcott kaya naman nakapamaalam si Jessica ng mapayapa. Samantala, sa headquarters ng DEM ay nasa matinding duelo si Toka at Ellen kung saan nakaiwas si Toka sa huling atake ni Ellen nag-udyok ritong isamon ang Rongomian para tapusin si Toka. Nang isipin ni Ellen nagwagi na, tinawag ni Shido si Toka sa desperasyon at nabigla si Ellen nakaligtas si Toka at bilang tugon ay pinakawalan ang Demon King na nahima. Muling umatake si Ellen ngunit sa pagkakataong ito, madaling sumalag si Toka gamit ang kamay at nang makita si Westcott, dinirekta ni Toka ang galit rito at naglunsad ng atake. Napagtanto ni Ellen ang bantat nagmadaling protektahan si Westcott at tinanggap ang malaking bahagi ng atake at mabilis dinipensahan ni Miku si Shido sa matinding blast ng nahima. Nang mawala ang usok, lumitaw si Ellen tagumpay na naprotektahan si Westcott at ang uslak na patuloy na natutuwa ay tinanong si Ellen kung anong palagay kay Toka. Kinilala ni Ellen ang bagong lakas ni Toka at pinuntong mas makapangyarihan na kesa dati kaya nagalak si Westcott sa kinalabasan at iminungkahi niyang atras muna sila sa ngayon. Habang nagpapaalam kay Shido at Miku ay nangako si Westcott na magkikita pa silang muli kung makaligtas sila. Kakaiba namang tinawag niya si Shidong Takamiya bago ito mabilis na tinama sa itsuka at nagtaka si Shido kung alam ni Westcott ang tunay niyang pagkatao. Ngunit tinanggi ni Westcott na may alam siya at iniwan si Shido at Miku para harapin ang inverse na si Tokang agad naglunsad ng atake sa kanilang dalawa. Nang ang mapaminsalang atake ay tatama na, nasamon ang sandalphon at naprotektahan si Shido at Miku. Dun umugnay si Kotori kay Shido at agad tinanong ang nangyayari kaya pinaliwanag ni Shido ang sitwasyon at tinanong kung maaari bang maselyo si Toka. Duda si Rini at pinaliwanag na sa kasalukuyang inverse state ay masyadong magulo ang isip ni Toka para sa siling. Sumang-ayon si Kotori at pinayo kay Shidong gawin ang lahat upang maalala ni Toka kung sino siya at mag-ingat. Tinangka ni Shidong umugnay kay Toka at sinubukang ipaalala ang koneksyon, pero bago siya makatagos rito, ay pinalipad siya ni Toka gamit ang nahimat walang senyales ng pagkilala rito. Si Mikong determinadong tumulong ay ginamit ang anghel para pigilin si Toka kaya nakalapit si Shido pero nakataka si Toka at pansamantalang nawalan ng boses si Miku. Tinuon ni Inverse Toka ang galit kay Miku pero bago pa tumama ang atake, minanifest ni Shido ang anghel ni Yoshinong si Zadkiel at lumikha ng ice barrier bilang proteksyon. Nang makitang pinrotektahan siya ni Shido at tinupad ang pangako, ay nagbago ang opinyon ni Miku rito. Nang tawagin ni Miku ang pangalan ni Shido, nakaranas si Inverse Toka ng sakit ng ulo, ngunit mabilis na pinigilan sa pagpinsala sa sarili gamit ang Demon King. Dahil determinadong tapusin si Shido, sinamon ni Inverse Toka ang huling anyo ng Demon King niya na Paverslev. Si Mikong di magawang pigilin si Toka ay nagpa siyang protektahan si Shido, ngunit bago mailabas ni Toka ang kapangyarihan ng Paverslev, pansamantala itong na-distract kay Yoshinong muling nakamit ang kanyang kalayaan mula sa kontrol ni Miku. Kaso ay mabilis nitong pinalipad si Yoshino, kaya si Shidong determinadong tapusin ang misyon ay tiniyak kay Mikong ililigtas si Toka at pinaalalang lagi siyang tumutupad sa pangako. Pagkatapos, humarap siya kay Inverse Toka at tinawag ang pangalang kumuha ng atensyon nito at doon nakaramdam ng kakaibang emosyon, pero mabilis tong winaksi. Nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng kapangyarihan ng Paverslev na nagresulta sa malawakang pagkawasak ng tinamaang lugar. Si Mikong saksi sa pagkasira ay napaluhod na sa kawalan ng pag-asa at naniniwalang tuluyan ng tinapos ni Toka si Shido. Gayunpaman, sa labis na pagkagulat ni Toka ay biglang lumitaw si Shidong buhay pala dahil nailigtas ng magkapatid na Yamai sa tamang oras, kaya naman nagpasalamat si Shido sa ginawa ng kambal. Habang siya ay patungo kay Toka, bigla itong nagka-flashback sa pagtawag ni Shido sa pangalang isang alaalang nasa kaibuturan. Nalilitot di sigurado sa nararamdaman ay pinanood niya si Shido sa harap niya at hinalikan ito kaya sa pagbalik ng matinong Toka ay napagtanto ni Mikong di nagsisinungaling si Shido. Dahil dito ay gumawa siya ng eksepsyon kay Shido at kinabukasan ay hinalikan ni Miku ang uslak at tinawag tong darling. Pumasok naman si Toka at galit na sinabi kay Mikong panahon na para sa concert at habang nagpe-perform sa entablado, pinanood siya ni Shido at ng grupong talagang humanga sa boses ni Miku. Sa huli, pinasalamatan ni Miku si Shido sa pagtawag ritong darling kaya nagselos ang ibang espiritu at inakusahan siya ng kung ano-ano't doon napagtanto ni Shidong ang mas maraming babae ay mas masakit rin sa ulo.